Kabanata 1331 hanggang 1340. Kabanata 1331 ang malaking galaw ni Melanie Berger, Tio Gale. Ang pagsakay sa itim na tigre ay napakakomportable. Ang katawan ni Tio Gale ay napakainit, napakalawak. Isang mapang-akit na boses ang narinig sa tabi ng tainga ni Yusuf Zok, at napabuga pa ng mainit na hininga si Melanie Berger. Ubo-ubo, dapat ko bang pabagalin ang itim na tigre? Mahina at yumab si Yusuf Zok ng 2 beses. Hindi na kailangan, mas mabilis mas mabuti. Mas hinigpitan pa ni Melanie Berger ang pagyakap kay Yusuf Zok. Ang babaeng ito ay likas na matapang, walang kahihiyan, walang limitasyon, yung tipong may maluwag na sinturon, o katulad ng tipong makikita sa mga pampublikong banyo. Humajijek si Yusuf Zok, palagi akong sama-sama sa ibang mga angkan at wala akong masyadong alam tungkol sa aming angkan. May nakaplanong kasal ba ang ating batang binibini? Sa loob ng maraming taon, hindi pa rin nahahanap ni Melanie ang ideal na lalaki para sa kanya. Pero Tio Gale, balita ko ikakasal ka na kay Adam Berger. Tugon ni Melanie Berger na may kasamang tanong. Oo, napagkasunduan iyon ng nanay ko at ng lolo mo, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong klaseng tao si Adam Berger. Humph, ano ba naman siya, medyo malandi. Ubo-ubo, sige, hihihi, hindi na ako magsasalita pa. Ano, may mga kwento ba siya? Kung mayroon siyang kahit ano, huwag mong itago sa tiyuhin mo. Kung gayon, hindi ko na itatago kay Tio. Napakabait ni Tio, ang pagpapakasal sa kanya ay talagang kawalan mo, at agad din akong nagustuhan sa iyo. Tio, ayokong makakita ng isang taong kasing bait mo na naloloko. Idiniin ni Melanie Berger ang kanyang katawan kay Yusuf Zok, bumubulong, si Adam Berger, ang kanyang sariling kapatid, ang kanyang nakababatang kapatid, ang kanyang tiyuhin, ang ilan mula sa ibang angkan, ang ilan mula sa aming angkan, nag-enjoy siya kasama silang lahat. Para sabihin ko sa iyo, Tio, mayroon siyang mahigit 20 manliligaw, huwag kang maniwala, tingnan mo lang mabuti kapag nasa silid ka na ng kasal, para makita mo kung itim o kulay rosas siya. Paf! Muntik nang dumura ng dugo si Yusuf Zok. Nako, ang lakas talaga ng loob ni Melanie Berger na magsalita ng kahit ano. Bagamat nagkamali rin si Melanie noon, ang aking. Ayon, kulay rosas pa rin. Huwag kang maniwala sa akin, Tio, tingnan mo. Ano itong itim at rosas, naguguluhan si Yusuf Zok. Ganito kasi, yumuko si Melanie Berger malapit sa tainga ni Yusuf Zok at bamulong ng isang parirala pagkatapos ay nagsimulang humajejek sa sarili. Ubo-ubo-ubo, tumigil ka, tama na. Hindi nakapagsalita si Yusuf Zok, si Melanie Berger ang tipo ng taong nang ahas na gawin ang kahit ano, sabihin ang kahit ano, at walang kinatatakutan, isang maamong anak ng langit, na nagmula sa pinakadalisay na lahi, binuhusan ng walang katapusang pagsamba. Ano ba ang hindi niya gagawin? Pero, inayos ito ng nanay at lolo mo, ano ang magagawa ko? Maya-maya, muling bumantong hininga si Yusuf Zok. Totoo iyan, hindi mo maaaring labagin ang utos ng mga magulang, pero may palusot si Melanie para sa iyo, pagkatapos mo siyang pakasalan, huwag mo na lang siyang sasamahan ng kwarto, hayaan mo siyang mamuhay bilang isang balo, ha? Tila hindi maganda ang relasyon ni Melanie Berger at Adam Berger. Ang isa ay apo ng pinuno ng angkan, ang isa naman ay apo ng nakababatang kapatid ng pinuno ng angkan, iisang henerasyon, parehong nagmula sa napakaranggal na lahi. Oo nga, balita ko may arranged marriage din ang kuya mong si Mahayana, di ba? Kumusta naman ang kanyang mapapangasawa? Ang ibig mong sabihin ay si Little One Brass. Siya, walang masabi, sagot ni Melanie Berger. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yusuf Zok. Mukhang may asawa na siya noong nasa lower realm pa siya, pero pagdating niya sa divine realm, ang katawan niya ay ginawang muli ng ating clan founder, dalisay pa rin siya, at si Little One Arm ay may mabuting puso, mabuti siyang tao, hindi pa siya nasangkot sa mga magulong bagay na iyon, ang pagpapakasal sa kanya ng kapatid ko, swerte iyon sa loob ng 3 buhay, isang biyaya sa buhay na ito. Si Little One Arm ay mula rin sa aming pamilya Berger. Hindi mo alam. Tanong ni Melanie Berger, nalilitong sabi. Matagal na akong nagsasagawa ng mga inspeksyon at ngayong taon lang ako nakabalik. Wala akong alam dyan, Jack. Hehe, muntik nang makalimutan ni Melanie. Tio,
napakahirap ng buhay mo noon. Mula ngayon, aalagaan ni Melanie ng mabuti si Tio. Habang nagsasalita siya, buong tapang na inabot ng babae ang kanyang kamay. Nabigla si Yusuf Zok sa ginawa niya, at nagulat na napasigaw si Melanie Berger, "Wow, Tio, ang galing mo naman." Ubo-ubo, "Melanie, mag-ingat ka naman." Inis na inis si Yusuf Zok, pero wala talaga siyang masabi. Total, sa isang kritikal na sandali, natural lamang para sa kanya na mag-react sa walang habas na pagyakap at pagiling ng babaeng ito gamit ang kanyang nakamamatay na sandata. "Tio, hinahangaan talaga kita. Tio, lapit pa tayo." Tinapos na naman ni Melanie ang pag-inom ng gamot niya, at niyakap si Yusuf Zok ng mahigpit na halos hindi na siya makahinga. "Melanie, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, tiyuhin mo ako. Hindi tayo magkadugo, maaaring wala tayong gaanong kaugnayan sa dugo." Ginagawa ito ni Melanie ng kusa, at hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Isa pa, hindi naman naging mabuting tao si Adam Berger noon. Kung hindi ka naman nasisiyahan kahit kaunti sa panlabas na anyo, paano ka makakaraos ng maayos? Ito, pag-iisipan ko, pag-iisipan ko. Ano ba ang dapat isipin? Pinagtaksilan ka na. Gusto mo rin si Melanie, di ba? Lumapit sa kanya si Melanie nang may mahusay na galaw, na halos mapatalon si Yusuf Zok. "Ituloy natin ang paksang tinalakay natin, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa iba pa?" Mabilis na sabi ni Yusuf Zok, "Miyembro ba ng pamilya Berger ang batang may isang braso?" "Syempre hindi, sinabi ko na sa iyo na galing siya sa lower realm. Utos iyon ng ninuno sa aking ama na ibalik siya. Nagsasanay siya sa teknik ng pagbubukas ng kuweba at nakapagbukas na ng 72 butas, mula sa kabuoang 108 butas ng Mahayana. So nakatira rin siya sa bahay mo. Dati siyang nakatira sa likod ng bundok, sa mansyon, pero pagkatapos niyang ikasal sa kapatid ko, umalis siya ng bahay. Parang pumunta siya sa bundok Jongnan, na isang lihim na lugar ng aming pamilya Berger. Tanging ang ikalawang henerasyon at ilan sa mga miyembro ng ikatlong henerasyon ang maaaring makapasok, at kahit ako ay hindi kwalipikadong makapasok. Bundok Jongnan. Nasaan yan? Sikreto lang yan. Kung sasabihin sa iyo ni Melanie, ibubunyag niya ang mga sikreto ng angkan. Pero Tio, giniginaw si Melanie, pwede mo ba siyang yakapin? Ang nanay mo, muntik nang mabaliw si Yusuf Zok, dahil sa tuwing dumarating ang kritikal na sandali, labis-labis ang hinihiling ng babaeng ito. "May mga damit ako rito, dapat isuot mo yan." Dahil ang bundok Jongnan ang pinakasekreto ng angkan, hindi na ako magtatanong pa. "Hehe, Black Tiger, tara na." Hindi siya niyakap ni Yusuf Zok, sa halip, ang tono nito ay hindi pala kaibigan na may bahid ng galit. "Tio, galit ka ba? Huwag na tayong bumalik, dadalhin kita sa isang masayang lugar, huwag ka nang bumalik, huwag ka nang magalit. Tio, masasabi ko sa iyo, hindi ba't ayos lang iyon?" Ang bundok Jongnan ay matatagpuan sa foggy wilderness ng Shepherd Village, na pribadong ari-arian ng aming pamilya. Sa kaibuturan ng mahabong ilang, mayroong isang space-time tunnel na direktang patungo sa bundok Jongnan. "Bumalik na tayo, hindi magandang lumabas ng matagal." Lihim na natuwa si Yusuf Zok. Alam niya ang tungkol sa foggy wilderness ng Shepherd Village. Sa katunayan, ito ay isang pribadong pag-aari ng panloob na angkan ng pamilyang Berger. Sa ilang, mayroon talagang isang hardin na nilinang ng pamilyang Berger na may lahat ng uri ng mga bihirang kayamanan, at palaging may mga Panginoon na nagbabantay dito sa buong taon, na pumipigil sa sinumang nasa labas ng pamilya o may ibang apelyido na makapasok. Sa sandaling iyon, nakita ni Melanie na hindi naintindihan ni Gail Berger ang pahiwatig, at matapos niyang sabihin at gawin ang kanyang makakaya nang hindi ito pinapasaya, kinagat niya ang bala. Pagkatapos ay hinugot ang isang panyo mula sa kanyang dibdib at mabilis na itinutok ito sa bibig at ilong ni Yusuf Zok. Naamoy lamang ni Yusuf Zok ang kakaibang halimuyak na umaatake sa kanyang pandama, at sa isang iglap, ang kanyang ikatlong binti ay tumilapon na parang isang napakasamang cosmic club, at uminit ang kanyang dugo, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at isang maling akala ang agad na nabuo sa kanyang isipan. Basta hindi kita susuhin ng tuluyan." Malamig na naisip ni Melanie, dahil ito na ang huling paraan niya, ang malaking hakbang niya.
Pagkatapos, nang mahulog ang loob ni Yusuf Zok at pumasok sa ilusyon, sinimulan niyang pabilisin ang kanyang walang hiyang plano gamit ang kanyang boses, habang walang humpay na umuungol. Ang tunog ang bagay na higit na makakatagos sa utak ng isang tao, at sa sandaling iyon, sabay-sabay niyang hinuhubad ang kanyang damit at umuungol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1332 paghahanda sa pagtungo patimog Ember. Ang panyo ni Vance ay may bahid ng kung anong mapanirang nakal-alasong gas. Si Yusuf Zok, na orihinal na immune sa lahat ng lason at mayroong purple blood beads upang i-neutralize ang anumang lason, ay naging biktima pa rin nito. Hindi pa kasama ang pagiging nasa halusinasyon, ang pinakamahalaga ay ang pag-ungol at daing ni Ember Vance na lalong lumakas sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umumbok ang bawat meridian sa kanyang katawan na parang higanteng bulate sa ilalim ng kanyang balat, habang halos madurog ang kanyang katinoan ng may itim na kaisipan at pagnanasa. Habang nag-aalab ang kanyang katawan, isa pang nakapapasong katawan ang dumaikit sa kanya at nagsimulang punatin ang kanyang mga damit, kasunod ang isang pakiramdam na parang lumilipad patungo sa langit, lubos na kaligayahan. Sa ilusyonaryong kaharian na iyon, nakita niya ang dalisay at matambok na figure ni Ember Vance, nasaksihan ang walang kahihiyang kalaswan nito, at nakita rin niya itong pinupunit ang sarili niyang damit bago direktang sumampas sa kanya. Sinubukan ni Yusuf Zok na gumising, maging makatuwiran, manatiling kalmado, ngunit tila hindi makontrol ng kanyang mga iniisip ang kanyang katawan habang pinagmamasdan, walang magawa, ang sakam na si Ember Vance na humihingal sa pagnanasa. Ang totoo, hindi lang ang poison gas na nasa panyo ni Ember Vance ang ginagamit kundi dahil na rin sa pag-cultivate niya ng isang evil cultivation method, isang kataas-taasang Dharma Gate. Bukod dito, ang antas ng cultivation ni Ember Vance ay higit na nalampasan ang kay Yusuf Zok, kaya magiging kakaiba kung hindi naapektuhan si Yusuf Zok. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, nang akmang sasakay na ang walang hiyang si Ember Vance sa nakababatang kapatid ni Yusuf Zok, biglang isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Ang dagandong na ito ay mas malakas pa kaysa sa awit ng isang dragon, na yumayanig sa langit at lupa, at gumagalaw sa cosmos. Ito ang lifeblood divine skill ng Sky Demon Black Tiger, ang Roar of the Mighty Tiger, isang dagandong na yumanig sa cosmos. At sa malakas na ungol na iyon, dumura si Ember Vance ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay natambo mula sa likod ng tigre, nang biglang iminulat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Gusot na gusot siya at hindi masabi ang kanyang kahihiyan. Hindi pa nga niya natatapos ang pakikipagtalik kay Ember Vance, pero lumabas na ang kanyang asensya. Nang inig si Yusuf Zok, naisip, kung nakipagtalik siya kay Ember Vance, hindi kaya't sipsipin siya nito hanggang sa mamatay. Anong klaseng demonyo ito? Anong paraan ng paglinang ng kasamaan? Nakakakilabot. Mahal kong tiyo, sinira mo at ng itim na tigreng ito ang aking kasiyahan. Pero babalik si Ember para sa iyo, tandaan mong isipin mo ako, tiyo. Habang naihagis si Ember Vance pabalik, iwinawagayway niya ang kanyang mahabang braso, at isang buong hanay ng dumadaloy na balabal ang bumalot sa kanyang katawan habang siya ay nagmamadali sa kalawakan upang makatakas. Mabilis na nagsuot ng robo si Yusuf Zok at, dala ang nagbabadyang takot, tinapik ang likod ng itim na tigre. Ang masamang paraan ng paglinang ng babaeng ito ay lubhang nakakatakot. Ngayon lang, sa isang iglap, apektado na ako. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamamaraang ito ang matagal nang nawawalang, Dharma, na partikular na sumisipsip ng sigla at espiritu ng mga lalaki. Panginoon ko, mas mahina ang antas ng iyong cultivation kaysa sa kanya, at inambush ka niya, kaya hindi nakakagulat na agad kang nahulog sa kanya, sabi ng itim na tigre, na nagsasalita ng lengguwahe ng tao. Nahihiya ako, nahihiya. Bago ko pa siya nilapitan, pinaghihinalaan ko nang gagamitin niya ang kapangyarihan niya sa akin. Sobra lang talaga ang tiwala ko sa sarili ko at hindi ko inaasahan na magiging ganito siya ketekot. Umiling si Yusuf Zok at bumantong hininga. Hindi siya ang nakakatakot, kundi ang Dharma, mismo. Ayon sa mga alamat, ang Dharma na ito ay nagmula sa isang Diyosa sa mga sinaunang Diyos na kilala bilang Diyosa ng Siyam na Langit. Siya ay isang piraso ng asensya na ipinaglihi sa pagitan ng langit at lupa,
na kalaunan ay Nagel-inang sa pamamagitan ng pagsipsip sa asensya at mga kaluluwa ng mga tao. Noong sinaunang panahon, maraming kataas-taasang banal na kapangyarihan ang hinigop hanggang mamatay ng Diyosa ng Siyam na Langit. Bukod pa rito, isa siyang high-level God King, at ikaw ay isa lamang lower heavenly God. Masyadong malawak ang pagkakaiba. Nako, huminga ng malalim si Yusuf Zok at ngumiti ng mapait, habang umiiling. Sa totoo lang, ang mga halusinasyon ay talagang nakakabighani, ngunit talagang mapanganib din ang mga ito. Hindi nahuhumaling ang babae sa kanya, ni hindi rin naman talaga niya gustong magsaya kasama niya. Gusto lang niyang makuha ang sigla nito, wala nang iba. Tara na, babalik din tayo sa lungsod. Pagkatapos naming dalawin ang ina ni Gail Berger, agad kaming tatanggo patimog. Dahil alam na ngayon ni Yusuf Zok ang kinaroroonan ni Amber Vance, ayaw na niyang magpaliban pa kundi kumilos na agad. Gayunpaman, alam din niya na pagkatapos nilang kumilos, tiyak na haantong ito sa isang ganap na alitan sa pamilya Berger. Sa panahong iyon, hindi lamang siya hahabulin ng mga Berger, kundi tiyak na masasangkot din nila si Alicia Dixon. Binigyan siya ni Alicia Dixon ng 3 Heavenly Patching Stones, kaya isa itong malaking pabor, at kaya naman gusto muna niyang makausap si Alicia Dixon bago gumawa ng anumang aksyon. Kuwit, di nagtagal, sakay ng itim na tigre, bumalik siya sa lungsod na hindi pa nawawasak, pabalik sa lumang mansyon ng kanyang pamilya. Gayunpaman, walang tao sa lumang mansyon at walang bakas ni Alicia Dixon o Granny Sun. Naguluhan si Yusuf Zok at naisip na baka may binisita si Alicia Dixon, kaya naghintay siya sa sala ng kanyang bahay. Gayunpaman, ang paghihintay ay umabot ng magdamag, halos magbukang liwayway na, at hindi pa rin umuuwi si Alicia Dixon. Tumayo si Yusuf Zok at naglakad palabas, dumiretso sa kwarto ni Alicia Dixon, pagkatapos ay itinulak ang pinto at pumasok. Napakaayos ng silid, bagamat kulang sa mga mag-agarang kagamitan, ito ay napakalinis na nagbigay dito ng pino at eleganteng anyo. Isang sulat. Habang sumusulyap sa paligid ng silid, agad niyang napansin sa mesa ang isang maayos na nakalagay na sulat na may bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya. May nakita si Yusuf Zok na ilang salita sa sobra, para kay Gail, nang may pagmamahal. Inabot niya ang kamay para kunin ang sulat, at nang akmang hahawakan na ito ng kanyang mga daliri, sunod-sunod na kaluskos at katok ang narinig mula rito. Maliwanag, ang liham ay may selyadong paghihigpit. Kung may ibang nagtangkang kumuha nito, maaaring hindi nila nalabag ang restriction, o kahit na nalabag nila ito, agad na magliliyab at magdudurog ang sulat. Gayunpaman, ang paghihigpit ay inilagay ni Alicia Dixon, na may layuning manahin ang lahi, kaya nang mahawakan ng daliri ni Yusuf Zok ang paghihigpit, agad itong nabasag, na nag-iwan ng buo na sulat. Inilabas ni Yusuf Zok ang liham at binasa ito mula simula hanggang katapusan, pagkatapos itong basahin, huminga siya ng malalim. Umalis si Alicia Dixon kasama si Granny Sun nang hindi sinasabi kung saan sila pupunta. Ang sinabi lang niya rito ay pahalagahan niya ang lahat ng mayroon siya ngayon at balang araw ay babalik ito, at ganoon pa rin. Matapos basahin ang liham sa pangalawang pagkakataon, inilagay ito ni Yusuf Zok sa loob ng singsing ni Gail Berger at pagkatapos ay mabilis na umalis. Pagkalipas ng 3 araw, si Yusuf Zok, na nakasakay sa Big Black, ay nilisan ang gitnang rehiyon, at nagtungo sa isang hindi kilalang malalim na kabundukan. Siyempre, napakalayo pa rin niya mula sa Shepherd Village Foggy Wilderness dahil kahit maglakbay pa siya sakay ng banal na barko, aabutin pa ng 2 buwan bago makarating doon. Kahit may itim na tigre, kakailanganin pa rin ni Yusuf Zok ng halos 3 buwan para makarating sa Shepherd Village. Ang dahilan kung bakit sumisid si Yusuf Zok sa malalalim na bundok ay dahil kailangan niyang gawin ang 2 bagay. Una, gamitin ang 3 Heavenly Patching Stones at buksan ang 3 Blood Beads, at pangalawa, oras na para maging hari si Gail Berger. Dati, inilipat ni Jordan Berger ang kataas-taasang banal na kapangyarihan sa kanya, at maaari sana niyang paandarin ang banal na kalamidad noon, ngunit pinipigilan ito ni Yusuf Zok. Ngayon, bahagya niyang naramdaman na hindi na niya ito mapipigilan pa. Sa makatuwid, dapat niyang gisingin si Gail Berger at hayaan itong makamit ang katayuan ng banal na hari. Sa loob ng malalalim na bundok,
Matapos gamitin ang telekinesis para matiyak na walang sumusunod sa kanya, pumunta si Yusuf Zok sa Blue Sea at Cloud Sky. Pagpasok pa lang niya sa Blue Sea at Cloud Sky, isang sinag ng kinang ang kumislap sa noo ni Gale Burger, na siyang sumisikat na parasitic light. Bukod dito, habang lumalabas ang liwanag na parasitiko, isang bid ng dugo ang tumama rin sa noo ni Gale Burger, at mabilis na naglaho. Ilang sandali pa, natauhan si Gale Burger ngunit tila nalilito at tumingin sa paligid ng kakaiba. Biglang sumanghal ng malamig si Yusuf Zok, at habang gumagalaw ang kanyang banal na kamalayan, ang asensya ng dugo ng telekinesis na pumasok sa kaluluwa ni Gale Burger ay nagdulot ng matinding kirot sa kaluluwa ni Gale Burger. Agad na napahawak si Gale Burger sa kanyang ulo, sumisigaw sa sakit, gumugulong sa lupa habang pinagpapawisan ng malamig sa takot. Hindi niya nga alam kung kailan siya naging alipin ng iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1333 Pag-activate ng 62 lila na kwintas ng dugo, nakilala ko na ang Panginoon. Si Gale Burger ay isang matalinong tao. Minana niya ang mga kadugo ng Burger Clan at Dixon Clan, bagamat hindi siya ang pinakadakilang mahika, ang kanyang kakayahan ay talagang namumukod tangi sa kanyang mga kasamahan. Nang mapagtanto niya na sa di maipaliwanag na paraan ay naging alipin na siya ng iba, walang nagawa si Gale Burger kundi tanggapin ang katotohanan ito. Bagamat masakit pa rin ang kanyang kaluluwa, nanginginig siyang lumuhad sa paanan ni Yusuf Zok. Sa harap ng lalaking ito, sa harap ng eksenang ito, parang panaginip lang ang lahat. Sa kanyang alaala, siya ay naglilinang sakay ng isang banal na barko, at habang pabalik sa lungsod, paano siya biglang naging alipin ng iba. Labis na nasiyahan si Yusuf Zok sa pagganap ni Gale Burger. Tumanggo siya ng bahagya at ngumiti. Una, may ipapakita ako sa iyo. Pagkasabi niyan, itinuro ni Yusuf Zok ang noo ni Gale Burger, pagkatapos ay inilipat ang mga alaala mula sa sandaling sakay ng banal na barko patungo sa kasalukuyan patungo sa kaluluwa ni Gale Burger. Dahil sa napakaraming impormasyon, ilang beses na umirap si Gale Burger. Matapos ilipat ni Yusuf Zok ang impormasyon, umatras siya at hinintay na matuno nito ang mga alaala. Pumikit muna si Gale Burger, ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, nang inag ang buong katawan niya, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig sa gulat. Dahil nakita niya ang kanyang sarili at ang isang matandang lalaking may puting buhok na kumakanta at umiinom sakay ng banal na barko, at pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking itim na tigre na nagmumula sa langit. Pagkatapos noon, nakita niya ang kanyang sarili na sumasaksi sa isang minsanang buhay na labanan sa respect level at narinig ang Thunderbolt beads na gustong kunin siya bilang isang disipulo. Pagkatapos bumalik sa kanyang clan, matapang niyang nalampasan ang 9 na hamon ng Iron Man Array, tinanggap bilang ika-7 disipulo ng clan leader, naging apo rin ng pamilya Dixon sa ina, at naging bahagi ng Imperial College Seed Department, kung saan nagkaroon siya ng maliliit na alitan sa mga taong tulad ni Micah Burger. Kalaunan, sa Broken Temple, namukod tangi siya sa lahat ng kandidato ng seed system ng 8 Great Families, pinaamo ang itim na tigre, at umalis ng may taglay na talino. Pagbalik sa lungsod, gustong gawin ni Melanie Burger ang bagay na iyon sa kanya, at muling iniligtas siya ng itim na tigre. Hindi siya ang tipo ng tao sa mga ito. Kahit siya iyon, hindi naman talaga siya iyon, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Siyempre, pagkatapos manood, kumukulo ang dugo niya. Ito ang buhay na puno ng tunay na pagnanasa, ang buhay na pinakaaasam niya. Ang maglakas loob na harapin ang 9 na hamon ng Iron Man Array, ang supulan ang Sky Demon Black Tiger, ang maging sentro ng atensyon ng lahat, ang sumakay sa itim na tigre at magmayabang sa lungsod. Nakakapanabak isipin ang lahat ng iyon. Tapos ka na bang manood? Sa sandaling iyon, isang malademonyo na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga, at nagising siya ng tuluyan, agad na naunawaan na ang kanyang nakaraang buhay ay ibinigay sa kanya ng Panginoong ito bago siya. Ang amo na ito ang sumakop sa kanya, pinalitan siya ng napakaraming bagay. Oo, natapos ko na ang panonood. Pakiutos po ninyo sa akin, Panginoon. Paulit-ulit na tumanggo si Gale Burger. Wala namang masyadong may o-order. Ang dahilan kung bakit hinayaan kitang makita ang mga alaalang ito ay para ihanda ang iyong isipan.
Iiwan ko ang iyong katawan at kaluluwa sa hinaharap, kaya kailangan mong harapin ang mga panganib ng mundong ito ng mag-isa. Naging mabait sa akin ang iyong ina, kaya hindi kita sasaktan. Kaya naman, kung magpapatuloy ka man o hindi sa maayos na pamumuhay, o mamuhay ng maluwalhati pagkatapos kong umalis, ay nakasalalay sa sarili mong mga taktika. Hindi ko sinasadyang nakabuo ako ng ilang kaaway para sa iyo. Isa si Micah Berger, isa pa si Adam Berger, at gusto ka pa ring patuyuan ni Melanie Berger. Kaya, pagkatapos kong umalis, kailangan mong maging maingat sa pakikitungo sa kanila. Namutla sa takot ang mukha ni Gail Berger. Micah Berger, Adam Berger, Melanie Berger. Paano niya kaya sila haharapin? Huwag mong kalimutan ang kasalukuyan mong pagkakakilanlan. Hindi na ikaw ang dating Gail Berger. Ang kasalukuyang Gail Berger ay ang ikapitong disipulo ng lider ng angkan, ang anak na ipinanganak sa pagkakaibigan ng Dixon Clan at ng Berger Clan, at isang nangungunang talento mula sa Imperial College Seed Department. Mayroon kang waist badge na personal na ibinigay ng clan leader, isang badge na nagbibigay daan sa iyong maglakad ng may pagmamalaki saan ka man magpunta. Kaya, hanggat hindi ka gumagawa ng malaking pagkakamali, sino ang mangangahas na saktan ka ng hayagan? Kaya ngayon, isa ka ng batang Panginoon. Bibigyan kita ng ilang araw para maging pamilyar sa mga alaalang iyon. Hindi ka na isang taong walang kwenta, kundi isang malaking oportunidad, kapantay ng mga taong tulad nina Adam Berger at Walker Berger. Oo, ako ang direktang disipulo ng pinuno ng angkan, kahit si Micah Berger ay kailangan pa akong tawagin bilang tiyo guro, mga Diyos ko, ako ba talaga ito? Kaya, dapat mong baguhin ang iyong pag-iisip ng mas mabilis at huwag magtagal sa mga panahong isa ka lamang mensahero para sa External Affairs Hall. Salamat, Guro. Salamat, Guro. Tunay na ipinahayag ni Gail Berger ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng pagyuko sa pagkakataong ito. Ito ay kapalaran na hatid ng Diyos, isang sukdulang biyaya na ibinigay ng gurong ito. Hanggat gagamitin niya ito ng matalino at maingat na magpaplano, nang hindi nagbubunyag ng anumang mga kapintasan, ang kanyang buhay ay magiging maayos magpakailanman. Papalapit na ang kapahamakan ng iyong Diyos na Hari. Ihanda ang iyong sarili sa loob ng 3 araw ay lalabas kayo upang tumawid sa kapigatian. At saka, aangkinin ko ang kaluluwa mo, pero sa oras na iyon, maaari tayong pumili na magsama-sama. Huwag mong isipin na sasaktan kita o kung ano paman. Kung gusto kitang saktan, ginawa ko na sana noon pa. Oo, lahat ay ayon sa iniutos ng guro. Paulit-ulit na tumanggaw si Gail Berger. Hindi na kailangang saktan siya ng guro. Kung tungkol naman sa plano ng guro, tila nakatuon ito sa paghahanap sa taong may isang braso, nang walang anumang mas malalaking plano. Kaya wala siyang pakialam. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang obra, sumakay si Yusuf Zok sa itim na tigre at umalis, dahil kailangan niyang sumipsip ng 3 heavenly patching stones upang maghanda para sa hindi inaasahan sa kanyang paglalakbay patungong Jongnan Mountain. Kuwait. Ito pa rin ang tuktok ng Heaven Mist Mountain ng Blue Sea at Cloud Sky, sa ilalim pa rin ng punong ginagamit niya sa paglilinang. Nanatiling tahimik si Yusuf Zok ng 2 oras bago biglang naglabas ng isang Heavenly Patching Stone. Ang mga purple blood beads ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan, at habang hinaharap niya ang mga hindi kilalang panganib sa hinaharap, nagpasya siyang magbukas muna ng 3 pang purple blood beads at linangin ang mga bagong divine skills upang maging handa sa anumang emergency. Ang Heavenly Patching Stone ay isang mahalaga at bihirang bato sa mundong ito, na ginagamit para sa pag-aayos ng kalangitan noong sinaunang panahon. Gayunpaman, hindi alam ni Yusuf Zok ang alinman sa malalalim na sikreto ng bato. Ang alam lang niya ay makakatulong sa kanya ang Heavenly Patching Stone sa pag-unlock ng mga blood beads. At tiyak na, sa sandaling nasa kamay niya ang isang Heavenly Patching Stone, agad itong nabasag. Isang bugzo ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang braso at patungo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lahat ng purple blood beads ay walang tigil na kumukurap. Nang walang anumang sorpresa, nabuksan ang ika-60 purple blood bead. Gayunpaman, ang pag-unlock nitong ika-60 purple blood bead ay nagresulta lamang sa lilang ulan sa Blue Sea at Cloud Sky, na nagdala ng sigla, paglawak, at katatagan sa kaharian.
May kutob siya na ang dagat na asol at langit na may ulap sa hinaharap ay tiyak na magiging isang malayang mundo, isa na kayang mag-alaga ng lahat ng bagay sa loob nito. Kahit walang lumitaw na divine skills, sanay na siya rito, kaya medyo kinalma niya ang sarili bago kumuha ng isa pa. Tulad ng dati, pagkatapos mabuksan ang ika-6 na isang purple blood bead, bumuhos ang lilang ulan. Ang mga lupain sa Blue Sea at Cloud Sky ay humihinga, ang mga kagubatan ay humihinga, ang mga bulaklak ay namumulaklak, at kaya naman ang mga nahuhulog ng lilang ulan ay may pambihirang sigla. Maging ang mga taong tulad ni Ruth Wilcox at ng iba pa sa loob ay nagbago na. Hindi na sila mga ordinaryong mortal cultivator, ni immortal, at lalong hindi mga banal na nilalang. Sa halip, sila ay isang uri ng pag-iral na katulad ng mga sinaunang tao. Matagal na silang naninirahan sa Blue Sea at Cloud Sky, madalas naliligo sa lilang ulan, kaya unti-unti silang sumanib sa Blue Sea at Cloud Sky, at nagagawa pang gumamit ng iba't ibang kapangyarihan sa loob nito, at naglilinang gamit ang enerhiya ng Blue Sea at Cloud Sky. Ang dagat na asol at langit na may ulap ay naging isa na namang makalangit na daw. Inilabas ni Yusuf Zok ang ikatlong Heavenly Patching Stone, at nang bigla itong bumukas, walang lilang ulan ang bumuhos. Sa halip, isang daloy ng impormasyon ang direktang pumasok sa kanyang isipan. Agad niyang na-access ang impormasyong ito at pagkatapos ay nakita ang 4 na salita, Celestial 6 Transformations. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1334 ang 6 na pagbabago ng Tiangang, 6 na dibisyon ng supernal na mandirigma. Nang makita ni Yusuf Zok ang 4 na karakter na ito, nang inag ang kanyang ekspresyon sa pananabik, sa kanya sinimulang basahin ang detalyadong nilalaman. Ang 6 na dibisyon ng Supernal Warrior ay tumutukoy sa 6 na magkakaibang divine skills ng tinatawag na Supernal Warrior Series, na kinabibilangan ng Reversing Yin and Yang, E-Star Movement, Summoning Wind and Rain, Embryonic Form Transformation, Shrinking the Earth from the Abyss, at Standing Without a Shadow. Ang 6 na banal na kasanayang ito ay kabilang sa iisang serye, kung saan kailangan mo lang isipin ang mga sikretong orasayon para magamit ang mga ito, at ang mga sikretong orasayon na ito ay kakaiba sa mundo. Ang mga orasayon ng 6 na dibisyon ng Supernal Warrior ay nawala na sa pagitan ng langit at lupa, at kabilang din ang mga ito sa pangkukulam, gamit ang makapangyarihang mga orasayon upang hiramin ang kapangyarihan ng langit upang maisigawa ang mga banal na kasanayan. Sa sandaling ito, pidol ni Yusuf Zok ang kanyang hininga, habang naninigas ang kanyang katawan, dahil habang mas binabasa niya ito, lalo siyang nasasabik at lalo siyang nakakaramdam ng hindi makapaniwala. Ang pamamaraan ng pagbabaligtad ng yin at yang, ay kayang gawing gabi ang araw at gawing araw ang gabi. Kaya talagang baguhin ang kilusan ng mga bituin, na iyon ang pagkakasunod-sunod ng mga bituin. At ang pagpatawag ng hangin at ulan, ay ang pagtawag ng hangin at ulan, ang pagbabago ng anyo ng embryonic, ay medyo simple, isang uri ng pamamaraan ng pagpapalit ng mukha, ngunit ang pagbabago ng anyo ng embryonic, na ito ay mas mataas na antas kaysa sa kanyang dating sining ng pagbabago, at kapag natutunan na, maaari pang ang magbago ang isang tao sa estado ng isang sanggol, o maging isang piraso ng mahalagang asensya at makapasok sa sinapupunan ng isang babae at iba pa. Ang pagpaliit ng daigdig mula sa kailaliman, ay batay sa teknik ng paggalaw ng daigdig, pagkatapos paliitin ang lupa, ang isa ay maglalaho sa isang iglap, at makakarating sa hindi mabilang na milya ang layo sa isang iglap. At ang standing without a shadow, ay isang mahiwagang sining at paraan na binuo sa invisibility technique. Kahit na matuklasan ka ng iyong kaaway, maaari ka nilang atakihin ngunit hindi ka naman kinakailangang masaktan, dahil sa oras na iyon ay invisible ka, at kapag nataman ng kaaway ang iyong ilusyon, parang anino mo ang tinamaan at hindi ang iyong aktwal na katawan. Sa madaling salita, ito ay malalim at mahiwaga. Matapos basahin ni Yusuf Zok ang 6 na dibisyon ng Supernal Warrior, hindi niya maisip ng matagal. Dati, ang pagbubukas ng isang purple blood bead ay nakakapaglabas lamang ng isang divine skill, at kung minsan, kahit na matapos mabuksan ang ilang purple blood beads, wala ni isang divine skill ang lumalabas, ngunit ngayon, hindi inaasahang 6 ang dumating ng sabay-sabay. Bagamat ang 6 na dibisyon ng Supernal Warrior ay inilarawan bilang kabilang sa iisang kategorya ng mga kasanayan,
Itinuring niya ang mga ito na 6, hindi isa. Agad niyang isinaulo ng masigasig ang mga sikretong inkantasyon at mga selyo ng kamay, upang magamit ang mga banal na kasanayang ito, dapat gamitin ng isang tao ang mga sikretong inkantasyon kasabay ng mga selyo ng kamay at ng sariling essence blood. Pagkatapos ng 6 na araw, naisalo na niya ang lahat ng mga orasayon at mga selyo ng kamay at nahasa na ang paggamit ng mga ito, pagkatapos ay inilabas niya si Gale Burger mula sa dagat na asol at langit na may ulap. Pagkaalis nila sa Blue Sea at Cloud Sky, agad na dumating ang kalamidad mula sa Divine King ni Gale Burger. Walang pakialam si Yusuf Zok kung malalampasan niya ito o hindi, kaya mabilis siyang tumakbo palabas ng kawalan at nag-teleport palayo. Ilang sandali pa, lumapag siya sa paanan ng isang walang pangalang hanay ng bundok. Kilalang-kilala na ang lupa ng kaharian sa langit ay lubhang mahiwaga, walang sino man ang makakapagsuri ng lahat ng nasa lupa gamit ang kanilang banal na pananaw, ni walang sino man ang maaaring maglakad sa loob ng lupa, at walang nakakaalam ng dahilan. Total, ang lupa ng Heavenly Realm ang siyang nag-aalaga sa lahat. Alam ni Yusuf Zok na sa Heavenly Realm, kahit na maging dalubhasa ang isang tao sa technique of the 5 elements, kahit na taglay niya ang Book of Thick Earth, hindi siya makakalusot sa ilalim ng lupa, kahit ang isang God Sovereign ay hindi makakagawa nito hinaharangan ng lupa ang lahat. At ngayon, susubukan niya ang banal na kasanayan ng pagpaliit ng daigdig mula sa kailaliman. Kung makakalakad lang siya sa ilalim ng lupa, magkakaroon pa siya ng isa pang paraan para iligtas ang buhay niya sa Heavenly Realm, kahit papaano kapag nakatagpo siya ng mga powerhouse na nasa antas ng God Sovereign sa hinaharap, maaari na lang siyang lumiit sa lupa at iyon na ang bahala, kahit ang isang God Sovereign ay hindi siya kayang habulin. Pinaliliit ang daigdig mula sa kailaliman. Habang tahimik na binibigkas ni Yusuf Zok ang lihim na orasayon at gumagawa ng selyo ng kamay, isang buga ng dilaw na usok ang biglang pumailanglang mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay lumiit ng 2 talampakan sa lupa sa isang iglap. Tunay nga, 2 talampakan pa lang, lumiit na ang ibabang bahagi niya sa lupa, pero ang itaas na bahagi niya ay nasa ibabaw pa rin ng lupa, at saka siya natigilan. Hindi ito naging matagumpay. Pinaliliit ang daigdig mula sa kailaliman. Gumawa si Yusuf Zok ng isa pang selyo ng kamay at muling binigkas ang lihim na orasayon. Paf! Sa pagkakataong ito, lumiit siya ng 2 talampakan pa, at ang pangitaas niyang katawan ay pumasok sa lupa, ngunit nasa ibabaw pa rin ito, habang ang kanyang anit ay nakadikit pa rin sa berdeng damo. Patuloy na nalilito si Yusuf Zok, at labis din siyang kinilabutan ng matuklasan na ang pagpaliit ng daigdig mula sa kailaliman, ay hindi dapat ganito. Ayon sa introduksyon sa loob ng 6 na dibisyon ng Supernal Warrior, ang kahulugan ng pagliit ng daigdig mula sa kailaliman, ay ang paglubog sa malalim na kailaliman ng mundo, at pagkatapos ay sa isang iglap, maglakbay ng 10,000 milya ang layo. Dapat itong gawin ng sabay-sabay, hindi tulad ng kung paano siya, na parang isang higanteng bulate na naghuhukay sa lupa. Hindi nagtagumpay. Alam ni Yusuf Zok na ang kanyang pagkabigo sa kakayahang Abyssal Shrink ay maaaring may kaugnayan sa lupain ng Heavenly Realm o sa kanyang sariling antas ng cultivation, sa anumang kaso, nabigo ito. Nahirapan siyang maghukay mula sa lupa, at nauwi sa maruming kalagayan. Sa unang pagkakataon, ang divine skill sa loob ng Purple Blood Beads ay hindi lubos na magamit. Kung gayon, subukan nating tawagin ang hangin at ulan. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, pinunasan ang kanyang mga damit, at muling gumawa ng isa pang selyo. Pagkatapos ay umihip ang isang simoy ng hangin, na sinundan ng isang malakas na unos na nagpakagasgas ng malakas sa mga damo at mga puno. Madilim na ulap ang gamulong sa kalangitan, tila walang katapusan, kasabay ng malakas na ulan. Mabuhay! Habang gumagalaw ang telekinesis ni Yusuf Zok, ang mga patak ng ulan ay agad na naging granizo, at ang mga granizo, na kasing laki ng mga kamao, ay dumurog sa malalaking puno. Ibinaluktot din ng malakas na hangin ang lahat ng malalaking puno patagilid. Ilang sandali pa, binawi ni Yusuf Zok ang kanyang divine skills, umiling sa kawalan ng kasiyahan, dahil napatunayang hindi ito praktikal, kahit papaano laban sa malalakas na kalaban, ang hangin at ulan ay halos hindi magdudulot ng anumang pinsala. Siyempre, may isang praktikal na gamit lamang, kung kailangan ng ulan para diligan ang mga pananim sa mundong mortal,
ito ang magiging pinaka-perpektong banal na himala. Subukan nating baligtarin ang yin at yang sa susunod. Telekinesis, buhayin. Whoosh! Lumawak ng hindi mabilang na beses ang kanyang telekinesis, umabot sa daan-daang bilyong milya, at sa sandaling natapos niya ang selyo, ang buong saklaw na iyon, kasama na ang isang kalapit na lungsod, ay bumagsak sa kadiliman. Tunay nga, ang saklaw ng kanyang pagbabaliktad ng yin at yang ay kasing lawak ng kanyang telekinesis. Sa sobrang takot, kinansela agad ni Yusuf Zok ang divine skill at tumakbo para iligtas ang sarili. Dahil sa sandaling dumilim, maraming divine senses ang mabilis na sumulpat patungo sa lugar na ito. Kahit medyo malayo ang lugar na ito mula sa gitnang rehiyon, hindi naman ito masyadong malayo, kaya nang baligtarin niya ang mga elemento ng yin at yang, na nagiging araw at gabi, agad na ginamit ng mga nakatago malapit sa lugar ang kanilang divine senses para mag-imbestiga. Nagbago siya bilang isang guhit ng parasitic light, lumubog sa katawan ng isang itim na langgam sa loob ng kagubatan, at pagkatapos ay kinontrol ang langgam para tumakbo ng walang patutunguhan. Swoosh 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 swoosh, 5 figure ang dumating sa paanan ng bundok sa isang kisap mata, pagkatapos ay kumalat ang kanilang mga banal na pananaw, sa itaas at sa ibaba, maging sa loob ng katawan ng langgam na pinaparasito ni Yusuf Zok, lahat ay nasa abot ng 5 individual na ito para sa investigasyon. Kumabog sa takot ang puso ni Yusuf Zok, lahat ng 5 taong iyon ay nasa respect level. Ha, malinaw na may tao rito, bakit sila nawala? Ang bilis naman. Nakita mo ba ng malinaw ang antas ng paglilinang ng taong iyon? Hindi, pero ang telekinesis ng taong iyon ay hindi mas mahina kaysa sa atin. Ito ay isang sining ng pagbabago na tumatakip sa kalangitan, isang pamamaraan na bumabaligtad sa mga elementong yin at yang. Ang saklaw na sakop nito ay hindi bababa sa daan-daang bilyong milya. Sino ang taong ito? Whoosh! Wala pa akong naririnig na superior divine master na may ganitong sining, hindi ba't nawala na ito sa paglipas ng panahon? Oo, ito ang sining ng pagbabago mula sa sinaunang pangkukulam. Maaari kayang ang mga inapo ng mga sinaunang mangkukulam ay umiiral pa rin sa kaharian ng langit. Malamang hindi basta-basta inapo, di ba? Hindi mas mahina ang antas ng cultivation ng taong iyon kaysa sa atin. Kakaiba ito, kung mayroon ng mga sinaunang mangkukulam sa ating kaharian sa langit, iyon ay magiging isang sumpa sa halip na isang biyaya. Nagbago ang ekspresyon ng 5 master ng respect level nang magtinginan sila at walang pag-aalinlangan, hinampas nila ang kawalan at tumakas. Gayunpaman, hindi agad lumabas si Yusuf Zok kundi patuloy sa walang humpay na paggapang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1335. Napakakomplikado ng kaharian sa langit. Hindi alam ni Yusuf Zok kung ano ang sinaunang sekta ng mangkukulam, ngunit nagbago ang ekspresyon ng 5 master na nasa respect level nang mabanggit ang sekta ng mangkukulam, at pagkatapos ay agad silang tumakas. Si Yusuf Zok ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan sa kanyang buhay at nakasakit ng damdamin ng maraming tao, kaya naman, isa siyang tunay na mapanlinlang sa puso. Bagamat umalis ang 5 respect level, hindi siya agad lumabas kundi patuloy na nagparasito sa katawan ng isang langgam, habang gumagapang. Totoo nga, pagkatapos ng halos 10 paghinga, biglang lumitaw muli ang 5 iyon. Hindi sila umalis, sa halip, nagtago sila sa dilim, gustong makita kung lalabas siya. Ngumisi si Yusuf Zok sa kanyang puso, iniisip kung paano siya malilinlang ng isang maliit na panlilinlang. Masyado na siyang tuso para dyan, kaya tuluyan na niyang binaliwala ang 5 dakilang kapangyarihang nasa respect level. Matapos huminga ng malalim, muling tumakas ang 5, sa pagkakataong ito nang walang anumang komunikasyon. Hindi pa rin lumalabas si Yusuf Zok mula sa katawan ng langgam. Hindi siya nagmamadali, ang sarili niyang kaligtasan ang pinakamahalaga, kaya hindi niya kailanman ilantad ang sarili kung hindi kinakailangan. Samantala, ang 5 dakilang respect level masters ay hindi pa umaalis, o sa halip, hindi pa sila nakakalayo kundi nakarating na sa ibabaw ng isang bahagi ng mga ulap ng tribulation, nakatayo sa mga ulap at pinapanood ang taong dumaranas ng tribulation sa ibaba. Ang taong dumaranas ng kapigatian ay si Gail Berger, na hindi kalayuan kay Yusuf Zok, kaya natuklasan na siya ng 5. Isa ba siyang disipulo ng pamilyang Berger? Tanong ng isa sa kanila.
Oo, isa siyang disipulo ng pamilyang Burger. Sabay-sabay na tumango ang apat na iba pa. Sa Heavenly Realm, napakahalaga ng pamana ng bloodline, at maraming tao sa Heavenly Realm ang maaaring gumamit ng Art of Seeing Chi. Maaaring obserbahan ng sining na ito ang iyong enerhiya at bloodline, bukod sa iba pang mga bagay. Mula sa katawan ni Gale Burger, naramdaman nila ang aura ng Burger Clan bloodline, kaya natural lang na isa siyang disipulo ni Burger. Ang Divine King Tribulation na dinaranas ni Gale Burger ay hindi mapanganib, kung tutuusin, nakapag-ipon na siya ng kapangyarihan sa loob ng hindi mabilang na taon, at ang divine power na ipinamana mula sa clan leader na si Jordan Burger ay lubhang kakilakilabot. Kaya kahit hindi niya malampasan ang Divine King Tribulation na ito ng mag-isa, ang divine power ni Jordan Burger ay makakatulong sa kanya na malampasan ito. Gayunpaman, nang matapos na ni Gale Burger ang kanyang kapigatian at nararanasan ang kagalakan ng pagiging isang hari, isang malaking kamay ang biglang lumitaw mula sa kung saan, inabot mula sa hindi pa nakakalat na mga ulap ng kapigatian at hinawakan siya. Sa sobrang takot ni Gale Burger ay nanindigan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan, inakala niyang mga ulap ng kapigatian ang bumubuo ng isang kamay at gusto siyang patayin ng langit nung daw. Pero pagkatapos ng ilang paghinga, nang malinaw niyang makita kung ano ang nasa harap niya, nakahinga siya ng maluwag. Hindi ang Heavenly daw ang nagtatangkang paksain siya, kundi 5 malalakas na figure ang nanonood sa kanyang tribulation. Burger ba ang apelyido mo? Tanong ng taong sumunggab sa kanya. Sagot ng nakatatanda, ang disipulo ay si Gale Burger mula sa Imperial College Seed Department, ang ikapitong disipulo ng clan leader na si Jordan Burger. Pinanatili ni Gale Burger ang kanyang pagiging magalang at nakangiti, nagkunwaring kalmado. Ikaw ba si Gale Burger? Nang marinig nila ang tatlong salitang ito, agad na natigilan ang 5 respect level masters. Si Gale Burger ay naging kilala na sa mga matataas na opisyal at sa iba't ibang pangunahing pamilya, lalo na dahil sa kanyang pagganap sa Broken Temple at sa kanyang paggamit sa Sky Demon Black Tiger bilang kanyang sakay. Ang isang kabayo ng isang mas mataas na Diyos na siyang Sky Demon Black Tiger ay isang bagay na ikinaiinggit ng lahat, kasama na ang ilang mga figurang ito na may respect level, dahil wala ni isa sa kanila ang may itim na tigre bilang kabayo. Gayun din, dahil ipinagmalaki ni Gale Burger ang kanyang kabayong itim na tigre sa 8 dakilang lungsod ng tagapangalaga at walang hanggang pangunahing lungsod, nalaman ng lahat at sa maingat na pagtatanong, nalaman din nila na si Gale Burger ay isa sa mga direktang disipulo ni Jordan Burger at pumasok sa Seed System, at sinasabing apo ni Sabrina Dixon. Si Sabrina Dixon ay dating itinuturing na isang mitolohikong presensya, at kung hindi dahil sa ilang mga bagay, mayroon sanang 9 na dakilang pamilya ngayon. Kaya ang pangalang Gale Burger ay naalala ng marami, kabilang na ang mga figurang ito na may respeto. Kaya ikaw si Gale Burger. Binitawan ng lalaki si Gale Burger at tumawa, nasaan ang kabayo mong itim na tigre? Ah, hindi ko yan sinakyan dito. Sagot ni Gale Burger. Bakit hindi ka tinulungan ng tagapagtanggol mo na malagpasan ang kapigatian? Tanong ng isa pang figure na nasa respect level. Sumagot si Gale Burger, pananagutan ko na ito, bakit pa kailangang may ibang tumulong sa pagprotekta? Hehe, totoo yan. Tumawa ang figurang nasa respect level at tumango. Gale Burger, gusto kitang tanungin, may nakita ka na ba rito dati? Mayroon ba? Hindi. Nakatutok ako ng husto sa pagtawid sa kapigatian dito, paano ko mapapansin ang iba? Kumusta, Senior? Wala naman, gusto mo bang bumalik sa Guard City? Pwede ka naming iuwi. Hindi. Kailangan kong pumunta patimog para sa mas maraming karanasan, kailangan kong tapusin ang mga turo ng aking master. Patuloy na ikinakaway ni Gale Burger ang kanyang mga kamay at muling yumuko, salamat, Senior. Sige, bahagyang ngumiti ang 5 tao, at hindi na nila ginawang mahirap ang mga bagay para sa kanya. Tutal, si Gale Burger ay direktang disipulo ni Jordan Burger at apo rin ni Sabrina Dixon. Dahil mga junior pa lang sila, hindi nila kayang masaktan sina Sabrina Dixon o Jordan Burger. Kumawala ang 5 tao sa ere at umalis, habang pinunasan ni Gale Burger ang pawis sa kanyang noo. Sa totoo lang, nakaka-stress talaga ang makipag-usap sa isang respect level cultivator, lalo na ang pagsisinungaling sa kanila.
Hindi umalis si Gale Burger at sa halip ay umupo nang nakakross ang mga paa sa lupa, pinatatag ang kanyang Junior God King cultivation level. Pagkalipas ng isang buong araw, sa wakas ay isang langgam ang gumapang sa ilalim ng puwitan ni Gale Burger, ngunit hindi niya ito napansin, at nang nasa ilalim na ng kanyang puwitan ang langgam, agad itong nagpalit ng anyo bilang liwanag ng mga parasitiko at sumuot sa katawan ni Gale Burger. Wow! Nanlamig ang ekspresyon ni Gale Burger, tumayo siya at tinapik ang kanyang puwitan, sabay bulong, kilala mo ba ang 5 taong iyon? Dapat sila ang mga respect levels mula sa Immortal City. Malapit na malapit lang dito. Sa pagkakataong ito, hindi nakatulog si Gale Burger. Parasitiko lang si Yusuf Zoc sa kanyang katawan at hindi niya sinakop ang kanyang katawan, kaya ang kanilang dalawang kaluluwa ay nasa iisang katawan. Immortal City. Agad na naalala ni Yusuf Zoc ang mga alaala ni Gale Burger, pagkatapos ay hinanap ang mahahalagang impormasyon tungkol sa Immortal City. Ang Immortal City ay isang lungsod sa katimugang dulo ng gitnang rehiyon, at ang katayuan nito ay lubos na espesyal. Ang Panginoon ng lungsod ay hindi nagmula sa mga pamilyang pangunahing klase kundi isang superior na Divine Master, at ang Divine Master na ito ay isang babae. Hindi alam ng publiko ang mga detalye tungkol sa babaeng ito, ngunit tiyak na alam ito ng 8 mahusay na pamilya. Nanatili siyang walang asawa, walang pamilya o paaralan, kaya naman nakapagtipon siya ng ilang malalakas na nasasakupan. May mga bali-balitang ang City Lord ng Immortal City na si Raven Miskipon ay nasangkot sa mga iskandalo kasama ang ilang clan leader ng 8 dakilang pamilya, na ilan sa kanila ay humabol sa kanya, at kasabayan niya ang mga taong tulad ni Jordan Burger at Sabrina Dixon. Dahil sa pagiging kakaiba ni Raven Miskipon, naging espesyal din ang Immortal City. Wala ni isa sa mga mayayabang na inapo mula sa 8 mahusay na pamilya ang nangahas na kumilos ng ligaw sa Immortal City, dahil kahit si Raven Miskipon ay hindi man lang nagpakasaya sa kanilang mga leader ng clan, lalo na ang mga spoiled brats na iyon. Ang kapangyarihan sa Heavenly Realm ay talagang napakasalimuot at komplikado. Narito ang 8 dakilang pamilya, may mga karakter mula sa parehong panahon ng 8 dakilang pamilya. May mga malayang espirito tulad ng Thunderbolt Beads na kahit ang 8 dakilang pamilya ay hindi makontrol, may mga inapo mula sa sinaunang panahon, at iba pa, kabilang ang mga tulisan. Bagamat tila nasa ilalim ng kontrol ng 8 mahusay na pamilya ang Heavenly Realm, sa katotohanan, mayroon ding mga nakatagong agos. Hindi bale, gusto ko lang mahanap ang babae ko. Humakbang si Yusuf Zoc sa ere, binasag ang kawalan at sunod-sunod na tumalon, patungong timog. Papunta siya sa Shepherd Village sa Foggy Wilderness, gusto niyang pumasok sa bundok Jongnan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1336 na parasitismo ng parasitismo. Ang Shepherd Village Foggy Wilderness ay talagang isang lokasyon ng isang angkan, na siyang nayon kung saan naninirahan ang Shepherd clan. Ang dahilan kung bakit ito tinatawag na Foggy Wilderness ay dahil palaging may hamog na bumabalot sa Shepherd Village sa buong taon. Ang Shepherd clan, sa Heavenly Realm, ay itinuturing na isang hindi gaanong kapansin-pansing pangalawang uri ng pamilya, at ang Shepherd clan ay isa rin sa mga clan sa ilalim ng Burger clan. Alam ng lahat sa mundo na ang Shepherd clan ay protektado ng Burger clan, kaya walang ibang clan ang nangangahas na guluhin ang Shepherd clan. Sinasabing ang angkan ng Shepherd ay madalas na nakikipag-asawa sa angkan ng Burger, kung saan ang pamilyang Shepherd ay nagpapadala ng ilang kababaihan upang pakasalan si Axel Burger sa bawat tiyak na bilang ng mga taon, na naglalaman ng layunin ng alyansa sa pamamagitan ng kasal, ngunit tanging ang mga babaeng Shepherd lamang ang ipinapadala ng walang mga babaeng Burger na nagpapakasal bilang kapalit. Bukod dito, may mga bulong-bulungan na ang Shepherd clan ay kabilang sa isa sa mga nayong naiwan ng mga sinaunang tribo, na nagtataglay ng mga pinakamahiwagang sumpa at pangkukulam, na ginagawang laging lihim ang nayon ng Shepherd, na halos walang alam ang mundo sa labas tungkol dito. Sinasabing noong nakaraan ay may mga tulisan na umaatake sa nayon o ilang mahahalagang tao na naghahangad ng gulo sa nayon ng Shepherd, ngunit hindi kailangan ng nayon ng Shepherd ang suporta ng pamilyang Burger at tahimik na kayang supulan ang mga panlabas na kaaway. Sa labas ng Foggy Wilderness ng Shepherd Village, iisa lamang ang landas patungo sa nayon. Sa pasukan ng daanan, may nakatayong isang higanteng bato na may nakasulat na 6 na karakter, mamamatay ang mga pumapasok sa Shepherd Village.
Kung susubukan mong pumasok ng palihim, tiyak na mamamatay ka sa loob. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay nakarating si Yusuf Zok sa tinatawag na Shepherd Village sakay ng isang itim na tigre, nakatayo sa tuktok ng isang mataas na bundok na tinatanaw ang harapan, tanging ang walang katapusang hanay ng mga bundok na nababalot ng hamog ang nakikita, na humaharang sa divine sense, at naghihiwalay sa lahat. Sa alaala ni Gail Berger, wala rin siyang kaalaman tungkol sa Shepherd Village na ito, at ang mga tulad ni Cassidy at Zayden Newton ay walang alam din tungkol sa sitwasyon ng Shepherd Village. Tahimik na nakatayo si Yusuf Zok sa tuktok ng bundok sa loob ng kalahating oras, at pagkalipas ng kalahating oras, marahan niyang tinapik ang likod ng itim na tigre. Kung ang kanyang blood beads ay umabot na sa 62, kahit hindi pa niya nasubukan ang partikular na lakas, intuition niyang naramdaman na hindi siya mapipigilan o mapapatay ng isang Junior Divine Emperor, kung tungkol naman sa Divine King Realm, kaya niyang pumatay agad. Sa katunayan, hindi pa niya kinatatakutan ang Divine King Realm noon, at ngayon pagkatapos ng magkakasunod na tagumpay, kahit papaano ay maaaring hindi na niya kalabanan ang isang Junior Divine Emperor. Ang alam ko lang, naglalaro pa rin siya sa Lower Heavenly God Realm, at ang agwat sa pagitan niya at ng Divine Emperor ay kasing lawak ng 108,000 milya, walang kapantay. Kayang pumatay ng isang Divine Emperor ng 10-10 o kahit daan-daang libong Lower Heavenly Gods sa isang hininga lang. Ngunit ngayon, tiwala na siya na kaya niyang labanan ang isang Junior Divine Emperor at manatiling hindi natatalo, at kahit na, kung gagamitin ng maayos, kaya niyang patayin ang isang Junior Divine Emperor. Siyempre, alam din niya na kahit na lumakas na siyang muli, hindi pa rin niya kayang mangibabaw sa mundo at kailangan niyang patuloy na mag-ipon ng lakas. Lubhang malihim ang Shepherd Village, tiyak na may mga eksperto sa loob, kaya hindi siya maaaring pilitin na makapasok kundi kailangan niyang umikot ng paikot. Whoosh! Nang tumalon ang itim na tigre sa pasukan ng nayo ng Shepherd, habang mausisa niyang tinitingnan ang 6 na karakter na nagsasabing, mamamatay ang mga pumapasok sa nayo ng Shepherd, biglang may kumislap na liwanag sa pasukan, at isang matandang lalaking taga-bundok na may dalang basket ang lumitaw sa pasukan, nakatingin mula pataas hanggang pababa sa kanya at sa itim na tigre na kanyang sinasakyan. Nang makita ni Yusuf Zok ang matandang ito, sandaling naalala niya ang kanyang panahon sa mga ordinaryong nayo ng Miao, naalala si Sofia, at si Rachel Fournier, na parehong matalik niyang kaibigan noon, bagamat hindi magkasintahan, ay malapit na parang magkapatid. Nakalulungkot, habang nagbabago ang mundo tulad ng mga dagat at bukid, sa paglipas ng mga taon, matagal na niyang nawalan ng balita tungkol sa 2 babae, hindi alam kung buhay pa ba sila o patay na. At ang matandang ito ng nayo ng Shepherd ay kapansin-pansing kapareho ng mga tao mula sa mga nayo ng Miao, maging ang mga damit na suot nila ay halos kapareho ng sa mga taong Miao, kabilang ang kanilang mga ekspresyon, aura, at kulay ng balat, at iba pa, na halos kapareho ng sa mga taong Miao. Bahagyang gumalaw ang puso ni Yusuf Zok, ngunit mabilis siyang nakabawi ng kahinahunan, at agad na tumalon pababa mula sa itim na tigre, yumuko ng malalim sa matanda at sinabing, si Junior Gail Berger, ng Berger Clan, ay nagbibigay ng paggalang sa nakatatanda. Ito ay taos-puso mula sa kanyang puso, dahil ang lahing ito ay kahawig ni Sofia, kaya likas na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging malapit. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkakamag-anak, ngunit ang kabilang panig ay hindi nagpakita ng ganoong pakiramdam. Magalang na yumuko si Yusuf Zok sa kanya, ngunit hindi gumanti ang lalaki, sa halip ay malamig na nagtanong, alam kong ikaw si Gail Berger, anong ginagawa mo sa Shepherd Village? Para sa experiential training, dumaan lang, kaya naisipan kong huminto at tingnan. Kung gayon, bumalik ka na. Ang mga miyembro ng Zhou Clan ay dapat may utos mula sa leader ng clan na pumasok sa Shepherd Village. Kung ganoon, may waist badge ako. Agad na inilabas ni Yusuf Zok ang waist badge na personal na ibinigay sa kanya ni Jordan Berger. Nang hahamak na tumawa ang matanda, sino mang papasok sa nayo ng Shepherd ay nangangailangan ng anting-anting ng pinuno ng angkan. Kung meron ka, pwede ka nang pumasok. Kung hindi, umalis ka na agad. Paalam. Hindi nagpapatumpik-tampak si Yusuf Zok. Tiningnan din niya ang matanda ng malamig, saka tumalikod at naglakad palayo, hindi na nagbigay ng respeto sa matanda, dahil kung hindi siya sa ineryoso ng matanda,
bakit pa niya ituring na karapat-dapat ang matanda? At habang papalayo si Yusuf Zok, ang katawan ng matandang lalaki na may dalang basket ay nanginig, naging isang manipis na usok at naglaho. At talagang umalis nga si Yusuf Zok, kahit papaano ay lumayo sa direksyon ng Shepherd Village, sabay talon sa tulong ng Black Tiger. Hindi siya nag-teleport palayo, kahit na ang kanyang kasalukuyang mga teleportasyon ay umaabot ng halos 100 milyong milya bawat isa, halos kasing bilis ng isang Superior Divine Emperor. Pero pinili niyang hayaang dalhin siya ni Black Tiger sa kawalan. Pagkatapos ng ilang pagtalon ng itim na tigre, natano nila ang isang malawak na lawa, at pagkatapos ay tumalon ang itim na tigre sa lawa. At sa sandaling tumalon ang itim na tigre sa lawa, nawala ito, kasama ang katawan ni Gale Burger, isang parasitic light lamang ang agad na bumulusok sa katawan ng isang itim na isda at lumangoy patungo sa ilang mga ibong tubig na lumilipad sa ibabaw ng lawa. Whoosh! Walang anumang pagkabigla, nang makalapit siya sa mga ibon sa tubig, kumislap ang liwanag, at dinala niya sa mga parasito ang katawan ng isang ibon sa tubig, ikinakampay ang mga pakpak nito at pinangunahan ang isang malaking kawan ng mga ibon sa tubig upang umakyat at lumipad patungo sa nayon ng shepherd. Pagkalipas ng halos 2 oras, ang kawan ng mga ibon ay dumaan sa Shepherd Village, at sinuri ni Yusuf Zok ang sitwasyon ng nayon gamit ang mga mata ng ibong pantubig. Bumaba ka. Nang ikinumpas ng ibong tubig na si Yusuf Zok ang mga pakpak nito, isang balahibo ang nalaglag mula sa katawan ng ibon, at dinapuan niya ng parasito ang balahibong ito. Ang parasitic technique ay isa ring madilim na sining, na may kakayahang magpaparasito ng kahit ano sa mundo, kahit na mga bato at puno. Ang liwanag na parasitiko ay maaaring lumiit hanggang sa maging kasing laki ng mga molekula ng selula, kaya walang bagay na hindi maaaring maging parasitiko. Kasabay ng mahinang simoy ng hangin, ang balahibo ay tuluyang nahulog sa ambon, sumisipsip ng halumigmig, at mas mabilis itong nahulog, at kalaunan ay dumapo sa mga bulok na dahon sa ilalim ng puno. Kaluskos, 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 paglapag pa lang ng balahibo, nakarinig na si Yusuf Zok ng malalakas na kaluskos mula sa ilalim ng mga dahon, pagkatapos ay nakakita ng maraming malalaking langgam, ulisap, alupihan, makamandag na alakdan, ahas, at nakarinig pa ng pagkokak ng mga pulaka. 5 lason. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, talagang kinasasangkutan ng 5 lason ang lugar na ito, talagang gumagamit ng lason ang mga tao sa nayon ng shepherd. Patuloy kang magpaparasito. Nang makita ang isang makamandag na ahas na gumagapang palapit, lumabas si Yusuf Zok mula sa balahibo at agad na naghukay sa loob ng makamandag na ahas na iyon. Habang pumapasok sa katawan ng ahas na may lason, malinaw niyang naramdaman ang bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya sa loob, na para bang pinalakas ito ng mga tao. Isa itong alagang makamandag na ahas. Ikaw pala, Terena. Minamanipula ni Yusuf Zok ang makamandag na ahas, sinimulang magmasid sa malawak na kabundukan, hinahanap ang nayon ng shepherd at pagkatapos ay kumilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1337 Inapo ng masamang Diyos sa loob ng nayon ng shepherd, ang mga bundok at bukid ay napupuno ng iba't ibang makamandag na nilalang, na ang bilang ay napakarami at kakilakilabot. Ang mga nilalang na ito mismo ang pumipigil sa maraming bihasang practitioner na makipagsapalaran ng masyadong malapit. Ang dahilan kung bakit ang kaluluwa ni Yusuf Zok ay nagmamay-ari ng katawan ng ahas ay dahil ang mga ahas ay mas mabilis kaysa sa iba pang makamandag na nilalang, na mabilis na lumilipad sa pagitan ng mga palumpong na parang kidlat. Maya-maya, dumulas siya patungo sa isang makitid at paliko-likong daan. Walang mga baitang o semento sa daang ito, isa lamang itong daanan na pinatag ng mga taong naglalakad. Patuloy sa paglakad sa landas ng walang tigil, naglakbay siya ng humigit kumulang 1,000 milya at di nagtagal ay nakarating sa pasukan ng isa pang lambak. Makakapal na kagubatan ang mga nakaraang rehiyon na kanyang dinaanan. Bukod sa makitid na daan na ito, wala nang ibang mga kalsada sa loob. May mga makamandag na nilalang na nakapalibot sa daan sa magkabilang gilid, kaya malinaw na isa itong checkpoint. Sino mang magtatangkang pumasok ng palihim ay malamang na makaranas ng libu-libong makamandag na kagat. Nang marating ni Yusuf Zok ang isa pang pasukan ng lambak, nakita niya na ito ang tunay na nayon ng shepherd. Ang lahat ng nauna ay panlabas na pasukan lamang sa nayon. O sa halip,
Kahit bumaba ka pa mula sa langit, lalapag ka pa rin sa labas at titiisin ang hindi mabilang na kagat mula sa mga ahas, insekto, at daga. Sa pangalawang pasukan ay nakatayo ang isang arco na gate na gawa sa kahoy na kahawig ng mga matatagpuan sa mga malalaking pintuan, na gawa sa troso, na may dalawang karakter na Shepherd Village, na nakaukit sa itaas nito. Pero iyon lang, dalawang karakter at isang gate lang. Kung tungkol sa kung ano ang nilalaman ng lambak, kung ito ba ay naglalaman ng isang maliit na nayon na kilala bilang Shepherd Village, hindi pa alam ni Yusuf Zok. Habang nagtagal si Yusuf Zok sa labas ng gate sa kanyang anyong ahas, biglang isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kahoy na gate, kasunod ang matandang lalaking may pasan na basket at isa pang matandang babae na lumabas. Habang naglalakad, sinabi ng matandang babae, kakaiba ang pagdating ni Gale Burger sa nayon. Ang utos ng pamilya Burger ay samahan siya papunta sa nayon para sa interogasyon, at kung kinakailangan, hulihin at ibalik siya sa Unrest City. Alam ko naman na hindi magaling si Gale Burger. Nakakapanibago ang mga titig niya. Bukod dito, nauubusan na ng kapalaran ang pamilyang Burger. Dapat ay gawin na lang natin ng mababaw ang mga proseso, malamig na singgal ng matandang lalaking may dalang basket. Tama, ang pamilyang Burger ay nangunguna sa ating pamilyang Shepherd sa loob ng 10,000 taon, natatapos na ang kanilang panahon, at ang sandali para sa muling pagkabuhay ng ating pamilyang Shepherd ay hindi na nalalayo. Sige, bilisan na natin ang lakad natin. Hindi pa rin sigurado kung makakahabol pa tayo o hindi. Matapos magpalitan ng tingin, nawala na lang silang dalawa sa ere. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang mapamura sa loob-loob niya, iniisip na gusto nila siyang hulihin. Nanaginip sila, nasa harapan lang nila siya. Gayunpaman, ano ang ibig nilang sabihin sa pagsasabing nauubusan na ng swerte ang pamilya Burger? Tila handa nang magrebelde ang pamilyang Shepherd laban sa pamilyang Burger. Habang naghahanda siyang lumapit sa gate para siyasatin ang anumang kakaibang bagay, ilang mga ilaw ang lumabas mula sa pintuan. Medyo masigla, ang mga 10 sinag ng liwanag na ito ay isang grupo ng mga batang lalaki at babae na mga 13 o 14 na taong gulang. Ang kanilang mga mukha ay bata pa, hindi naapektuhan ng pinsala ng panahon, tila walang muwang at inosente, at maging ang kanilang pisikal na paglaki ay tila hindi hihigit sa 13 o 14 na taong gulang, sila ay mga bata pa rin. Nang subukan ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis, labis siyang nagulat nang matuklasan niya na ang mga batang ito, na 13 o 14 na taong gulang lamang, ay may mga antas ng cultivation kung saan ang pinakamahina sa kanila ay mga advanced divine persons, at ang pinakamalakas ay nakaabot na sa antas ng lower heavenly god. Labis siyang namangha, ang nayon ng Shepherd ay misteryoso at tunay ngang nakakatakot. Tingnan natin kung sino ang pinakamarami, ang pinakamabilis, hay. Hajijek ng isang batang babae at patakbong sumulong, pagkatapos ay biglang nakita ang isang malaking ahas na bulaklak sa unahan. Napakaswerte ko na nakahanap ako ng malaking ahas na may bulaklak, at nakatingin siya sa akin, pagkatapos magsalita, kumunot ang mga labi ng batang babae at nagsimulang sumipol, pagkatapos ay kumuha ng sipol na gawa sa kahoy mula sa kanyang yakap at hinaypan ito. Hindi maintindihan ni Yusuf Zok ang nangyayari, ngunit dahil taglay niya ang kaluluwa ng ahas, hanggang pa rin niyang tinitigan ang dalaga. Nakamit na ng ahas na ito ang ilang espiritualidad, hindi naman masama. Hinaypan ko na at hindi pa siya nalilito. Sus Mariosep, narinig ni Yusuf Zok ang komento ng dalaga at, sa isang pitik ng dila at pag-ikot ng ulo, ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Sandaling natigilan ang batang babae, saka tinakpan ang kanyang bibig at tumawa ng malakas, akala ko mayroon kang kaunting cultivation. Lumalabas na takot ka lang talaga. Pero huwag kang mag-alala, malaking ahas na bulaklak, iuuwi kita para maglaro. Habang nagsasalita siya, hinawakan ng batang babae si Yusuf Zok sa batok nito at inihagis sa basket sa likuran niya. Pagkalagay ni Yusuf Zok sa basket, agad siyang humagulgol, syempre, pag-arte lang lahat ng ito. Muling nagtungo sa kabundukan ang batang babae at ang isang grupo ng mga bata. Ilang sandali pa, isang malaking alupihan ang inihagis ng batang babae sa basket. Walang pagdadalawang isip, nilunok na lang ni Yusuf Zok ng buo ang alupihan. Pagkatapos noon, ang mga langgam, alakdan, daga,
makamandag na ahas, polaka, at iba pa ay palaging inihahagis sa basket. Ang mga makamandag na insektong ito, dahil sa kanilang pagkagulat, ay hindi agad nag-atake. Ngunit hindi nagtagal at naging alinman sa kumain sila sa isa't isa, o kaya'y nakain na sila. Naririnig din ni Yusuf Zoc ang tawa ng batang babae paminsan-minsan. Pagsapit ng takip silim, ang grupo ng mga bata ay bumalik sa pasukan ng nayon ng shepherd. Nagkataon naman na ang matandang lalaki at matandang babae na may dalang basket ay nakabalik na rin bago dumilim. Gayunpaman, pareho silang mukhang labis na nagalit at hindi kinausap ang mga bata, nagpatuloy lang sila at pumasok sa gate na gawa sa kahoy. Pumasok din ang batang babae, at si Yusuf Zoc, na nakahiga sa basket, ay sumilip sa isang siwang at nakitang walang nayon dito, isa lamang taniman ng mga peach. Pero hindi ito ang Great Divine Peaches ng pamilya Goodman, mga ordinaryong ligaw na peach lamang. Habang tumatakbo papasok ang mga bata sa loob ng taniman ng mga peach, bigla silang tumigil. Pagkatapos ay narinig ni Yusuf Zoc ang lahat ng mga batang yumuyuko sa isang direksyon at nagsasabing, pagbati, Lolo Python. Tumingin si Yusuf Zoc sa direksyon na kinaroroonan ng mga bata at nabigla siya ng husto, dahil sa harap mismo ng mga bata ay isang higanteng ahas marahil ay 60 hanggang 70 yarda ang haba na tamad na nakahandusay sa lupa, iminulat din ang mga patay na mata ng isda, nagpapakita ng isang mabait na ngiti na natatangi sa mga tao, at sinabing, nakabalik na ba ang lahat? Kung gayon, umuwi ka agad, mamitas ka ng mga may lakotan para kainin mo kung nauuhaw ka. Ang higanteng ahas na ito ay kaya ring magsalita ng tao, isa itong celestial beast. Umakyat ang mga bata sa mga puno upang mamitas ng mga may lakotan, pagkatapos ay ngumunguya habang naglalakad. At pagkatapos ng taniman ng mga peach, ay may lumitaw na isang malawak na palayan, ngunit sa gitna lamang ng napakalaking palayan na ito, isang lawa ang may kalmadong tubig at walang mga panla ng palay na nakikita. Nang dumaan ang mga bata, ilan sa kanila ang naghagis ng mga may lakotan sa tubig, at tila may napakalaking bagay na gumalaw sa ilalim, na lumilikha ng mga puyo ng tubig, lahat ng mga may lakotan ay hinigop papunta sa gitna ng vortex. Hehe, umuwi ka na dali, dumidilim na, may boses na nagmula sa pool. Sumabog ang tawanan ng mga bata, may ilan na nagsasabing matako si Lolo Lay, habang ang iba naman ay nagsasabing nililinang na naman ni Lolo Lay ang kanyang banal na kakayahan, kahit hindi man lang ipinapakita ang kanyang mukha. Napagtanto ni Yusuf Zoc, teka, may higanteng palakang Lay pala sa lawa na ito. Ilang sandali pa, nadaanan nila ang isang tambak ng mga bato kung saan damapo ang isang napakalaking alakdan na may habang 20 yarda, at pinagbantaan pa ang mga bata na kakainin nito ang sinumang mahuhuli, dahilan para sumigaw ang mga bata sa takot at tumakbo. Pagkatapos noon, nakakita si Yusuf Zoc ng higanteng mga daga at alupihan, mayroong 5 magkakaibang lugar. Pagdaan sa 5 lugar na ito, nakarating sila sa isang nayon na napapalibutan ng mga bundok sa 3 panig, humigit kumulang 100 na kabahayan. Habang papalapit ang takip silim, bawat kabahayan ay nagbubuga ng kaunting asul na usok, nagluluto ng hapunan sa ibabaw ng apoy. Bago pa man makabalik ang batang babae sa sarili niyang tahanan, si Yusuf Zoc ay nagpalit ng anyo bilang liwanag na parasitiko at bumaon sa noo nito, agad na sinakop ang kaluluwa nito. Whoosh! Mabilis niyang naunawaan ang magulong mga alaala ng batang babae, at pagkatapos ay mas naunawaan niya ang Shepherd Village. Matapos maunawaan ang lugar na ito, labis din na nayanig si Yusuf Zoc dahil ang mga ninuno ng nayong shepherd na ito ay isa pala sa mga sinaunang masasamang Diyos, sila ay mga inapo ng mga sinaunang masasamang Diyos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1338 ang kapalaran ng 8 dakilang pamilya ay malapit na sa pagtatapos, maikli at paminsan-minsan lamang ang mga alaala ng batang babae, at siya ay medyo inosente, ngunit ang pinakamalalim na alaala sa kanyang puso ay tungkol sa pagpapakita ng masamang Diyos. Iyon ay 2 taon na ang nakalilipas, nang ang kanilang buong angkan ay nagbibigay-pugay sa kanilang mga ninuno sa bulwagan ng mga ninuno. Ang sagradong imahen ng masamang Diyos ay lumitaw at inalis ang marka ng alipin mula sa kaluluwa ng pinuno ng angkan, na tinatakan ng isang ninuno ng pamilyang Burger, ang ama ni Jordan Burger. Tahimik itong binura ng pagpapakita ng masamang Diyos. Bukod pa rito,
ipinaalam sa kanila ng masamang Diyos na ang swerte ng 8 dakilang pamilya ay matatapos na, at dapat silang maghanda para sa malapit na hinaharap kapag naubusan na ang swerte ng 8 dakilang pamilya, na siyang simula ng pagbabalik ng mga sinaunang Diyos. Gaya ng kasabihan, ang mga bayani ay umaangat at bumabagsak, nangingibabaw sa loob ng daan-daang taon. Paanong ang pamumuno ng 8 dakilang pamilya sa kaharian ng langit ay nalilimitahan lamang sa daan-daan o kahit libu-libong taon? Kailangan itong kalkulahin sa bilyon-bilyon, o kahit trilyong taon. Ang pinakamalaking sikreto ay ang pagnanais na bumalik ng mga sinaunang Diyos o ng masamang Diyos. Ito ay isang lubos na sikreto, na tanging ang buong Shepherd clan lamang ang nakakaalam. Bagamat walang naintindihan ang batang babae, naroon siya ng panahong iyon, kaya narinig at nakita niya ang lahat. Ang pagpapakita ng masamang Diyos ay nangangahulugan na ang mga sinaunang Diyos ay hindi patay. Nasa isang hindi kilalang lupain sila, at matagal na nilang gustong bumalik sa kaharian ng langit. Bukod dito, bagamat ang pamilyang Shepherd ay panlabas na basalyo pa rin ng Burger Clan at sumusunod sa kanilang pamamahala, sa katotohanan, ang pamilyang Shepherd ay palihim na nag-iipon ng kapangyarihan, naghihintay sa pagbabalik ng masamang Diyos. Pinagtaksilan na ng pamilyang Shepherd ang pamilyang Burger. Hindi tayo dapat pumunta sa likurang bundok ng Foggy Wilderness, iyon ba ang pasukan papunta sa bundok Jongnan? Bilang alaala sa batang babae, natagpuan din ni Yusuf Zok ang ilang mga lihim na lugar sa loob ng nayon ng Shepherd, tulad ng ipinagbabawal na likurang bundok, ang bawal na lawa ng panlong, ang sagradong bulwagan ng mga ninuno, at ang paggalang na nararapat sa 5 malalaking masasamang espiritu. Ang 5 malalaking masasamang espiritu na ito ngayon ang mga Diyos na tagapag-alaga ng angkan ng Shepherd. Sila ay mga celestial beast na nasakop ng Shepherd clan, at bawat isa ay nagtataglay ng walang kapantay na kakayahan. Ate, ano ba yung pinaglalaroan mo dyan? Habang sinasaliksik ni Yusuf Zok ang mga alaala ng batang babae, biglang may narinig siyang boses ng isang babae. Nagulat si Yusuf Zok at saka nagkunwaring inosente at kasing cute ng isang batang babae, nakasimangot at nagtanong, "Nay, iniisip ko po ba, kapag 16 na taong gulang na ako, kailangan ko pa bang magpakasal sa pamilya Burger?" Ang babaeng ito ay ang ina ng ate ng pamilyang Shepherd, isang simpleng babae, na tila mga 25 o 26 na taong gulang, medyo bata pa, kung tutuusin ay maaga ang pag-aasawa ng mga tao rito. Hindi ito isang bagay na maaaring pagdesisyonan ni nanay, dapat itong pagdesisyonan ng pinuno ng angkan. Pero, ate, gusto mo bang magpakasal sa pamilya Burger? Nang kapapanganak pa lamang ni Ate Shepherd, isang kasal ang isinaayos para sa kanya, upang pakasalan ang isang anak sa labas ng pamilya Burger sa edad na 16. Ayoko na, puno ng masasamang tao ang pamilya Burger. Nakaramdam ng pagkadismaya si Yusuf Zok sa sandaling ito, iniisip kung paano siya napunta sa katawan ng isang bata. Sa totoo lang, ang parasitic technique na ito ay kilala rin bilang possession technique. Noong sinaunang panahon, ito ay tinatawag na Divine Spirit Invocation Technique, na nagpapahiwatig ng pag-imbita ng isang dakilang Diyos sa katawan ng isang tao upang maging mas dakila pa. Hanggal na bata, marahang hinawakan ng ina ni Ate Shepherd ang ulo niya at bamulong, hindi natin kayang kontrolin ang kapalaran natin ng tayo lang. Kung gayon, sino ang kumokontrol sa ating kapalaran? Siyempre, ang pinuno ng angkan. At ang pinuno ng angkan. Ang pinuno ng angkan ay siyempre ang kataas-taasang Diyos. At ang kataas-taasang Diyos, sa Ancestors Hall ng Shepherd clan, tinawag nila ang kanilang mga ninuno na kataas-taasang Diyos sa halip na ang masamang Diyos. Bagamat alam ng lahat na tinutukoy nila ang masamang Diyos, ito ay isang bagay na maaari lamang isipin sa kanilang mga puso at hindi mabigkas ng malakas. Ang kataas-taasang Diyos, hindi makapagsalita ang ina ng nakatatandang kapatid na si Shepherd nang tanungin, sandali siyang hindi alam kung paano sisigot. Bakit ka nagtatanong ng mga ganyang ka-random na tanong? Gumawa ka na ng takdang aralin mo. Hindi ka ba nakahuli ng maliliit at makamandag na mga kulisap? Simulan mo nang palakihin ang mga makamandag mong insekto. Isang malalim at makapangyarihang boses ang nagsalita. Ito ang ama ng nakatatandang kapatid na si Shepherd, na may anyo ring isang taga-nayon sa bundok. Kagagaling lang niya sa pagsibak ng kahoy, may dalang sikadir. Dinilaan ni Ate Shepherd, na si Yusuf Zok,
ang kanyang dila at saka tumakbo papasok sa kanyang maliit na silid. Pagkalipas ng halos 2 oras, nang tuluyan ng dumilim ang langit, sinimulan na rin ng pamilya ni Gary Shepherd na may 3 miyembro ang kanilang hapunan. Ang pagkain ay inihanda ng nanay ni Gary at, sa totoo lang, ito ay napakasarap. Dahil nasa kabundukan sila, iba't ibang halamang gamot ang isinama sa mga putahe, kaya naman nakakapresko ang mga ito. Paminsan-minsan ay nagbubulungan din ang ama ni Gary sa kanyang ina, pangunahing pinag-uusapan ang mga bagay tungkol sa mga kandidato ng clan leader. Gusto pa ring makipagkumpetensya ng ama ni Gary para maging bagong pinuno ng angkan. Kapag ang matandang pinuno ng angkan ay umabot na sa isang takdang edad, sila ay magre-retiro at papasok sa isang lihim na kaharian upang maglinang ng mag-isa. Pagkatapos, isang bata at malakas na individual na may maliksi na pag-iisip ang gaganap bilang leader ng angkan. Sa madaling salita, ang posisyon ng clan leader ay pinapalitan kada 1,000 taon. Habang kumakain ang 3 miyembro ng pamilya, biglang tumunog ang kampana mula sa direksyon ng Ancestors Hall. Pagkarinig pa lang nila ng kampana, nagulat silang tatlo at agad na binitawan ang kanilang mga chopstick at tumakbo. Ito ay isang panawagan para sa buong angkan upang magtipon. Anuman ang ginagawa ng isa, sa loob ng 10 hininga pagkatapos tumunog ang kampana, lahat ay kailangang magtipon sa Ancestors Hall, matanda man, bata, o matanda. Bagamat nakatira sila sa magkaibang unit ng pamilya, ang angkan ay maituturing na isang malaking pamilya. Si Gary Shepherd, kilala rin bilang Yusuf Zoc, ay mabilis na dinala sa labas ng Ancestors Hall ng kanyang ama. Gayunpaman, pagdating niya sa labas ng Ancestors Hall, nabigla si Yusuf nang makita ang ilang pamilyar na mukha na nakatayo roon. Ang pinuno ay walang iba kundi ang pinuno ng Imperial Academy ni Burger, ang panganay na anak ng pangunahing pamilya, si Jordan Burger, kasama sina Micah Burger, Melanie Burger, Adam Burger, at Nolan Burger. Oo, nakilala niya silang lahat, at lahat sila ay pumunta rin dito. Nang sandaling iyon, nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan si Jordan sa isang matanda. Ang elder na iyon ay ang Shepherd clan leader, na kilala bilang Jerry Shepherd, ang lolo sa tuhod ni Gary, na ang cultivation level ay umabot na rin sa junior stage ng dignity. Dignidad iyon. Sige, dumating na ba ang lahat? Ipinakita lang ni Jerry Shepherd ang kanyang divine sense sa mga tao para kumpirmahin na naroon ang lahat, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, may dala ang pamilya Burger ng ilang mga gamit sa bahay at iba't ibang mga materyales mula sa langit at mahiwagang kayamanan. Gary, Greg, kayong dalawa ang may pananagutan sa pamamahagi ng mga iyan. Oo, iniupo ni Gary, na ama ni Gary Shepherd, si Gary at lumapit sa isang tumpok ng mga paninda upang simulan ang pag-imbentaryo. Iniunat ni Yusuf ang kanyang maliit na leeg upang tingnan at natuklasan niya na ang mga dala ay mga tela, butil, mga elixir, mga mahiwagang kayamanan, at iba pa. Tila madalas na tinutulungan ng pamilyang Burger ang Shepherd clan, total, ang dalawang clan ay mga biyenan, kaya sa unang tingin, napanatili nila ang isang napakakaibigang relasyon. Kahit kayo hindi nakahabol kay Gail Burger. Sa sandaling iyon, narinig ni Yusuf ang mahinang tanong ni Jordan. Umiling si Jerry Shepherd, nagtatanim ako noon, at hindi nila ako ipinaalam, kaya nawala namin sila sa landas at hindi namin alam kung saan sila nagpunta. Bahagyang natawa si Jordan Burger, hey, itong si Gail Burger, bigla na lang tumatakbo papunta rito. Sige, hindi na tayo magtatagal pa rito, dadalhin ko ang 4 na ito sa Foggy Wilderness. Pagkatapos magsalita ni Jordan, pinangunahan niya ang 4 na kabataan patungo sa daan ng bato sa likod ng bundok, at natural na sumunod si clan leader Jerry. Pinanood sila ni Yusuf habang papalayo sila, pagkatapos ay tumalikod upang umalis mula sa masiglang bulwagan ng mga ninuno at nagmamadaling umuwi. Nakahiga sa kama, direktang pinakawalan niya ang parasitic light mula sa korona ni Gary at bumalik sa katawan ng ahas. Swish, swish, swish. Ang espiritual na ahas, na parang kidlat, ay hamabi rin sa kakahuyan patungo sa likurang bundok. Nakatulog ng mahimbing si Gary Shepherd, walang kamalay-malay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1339 na gusto kong kumain ng karne ng ahas bagamat kinontrol ni Yusuf Zoc ang espiritong ahas upang gumalaw sa napakabilis na bilis, hindi pa rin niya naabutan si Micah Burger at ang iba pa. Bukod dito, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, nakita niya sina Micah Burger at Jerry Shepherd na lumalabas mula sa hamog sa unahan. Hindi napansin ng dalawa si Yusuf Zoc, o mas tiyak, maaaring napansin nila ang ahas. Ngunit tiyak na hindi nila mahulaan na mayroon talagang tao sa loob ng kaluluwa ng ahas. Naglakad palayo ang dalawa habang nag-uusap, si Micah Burger ay naghahatid lamang ng mga tao papunta rito at hindi magtatagal dito ng masyadong matagal. Ang tanong ay, saan nga ba eksaktong pasukan ang space-time tunnel sa bundok Jongnan? Patuloy na gumapang pasulong si Yusuf Zoc, sinusundan ang landas sa unahan at pagkatapos ay lumulubog sa mga ambon ng mga bundok sa likuran. Mamasa-masa ang ambon, at mayroong kakaibang bango na kumakalat dito, bukod pa sa katotohanang hindi maaaring palawigan ang banal na pananaw sa lugar na ito. Pagkaraan ng maikling panahon, narating ni Yusuf Zoc ang dulo ng landas, para lamang matuklasan na nagtatapos ito sa isang lawa, kasama ang maulap na mga bundok sa likuran nito na nagtatago pa rin ng mga hindi kilalang sikreto. Sa anumang kaso, ang daan ay patungo sa puntong ito, na nagtatapos sa gilid ng tubig, at pagkatapos ay wala ng iba pa. Maaari kayang nasa ilalim ng tubig ang space-time tunnel. Tumalon si Yusuf Zoc sa tubig at mabilis na bumaba sa ilalim. Hindi kalakihan ang lawa, at hindi nagtagal ay sinuyod niya ang ilalim. Gayunpaman, hindi lamang siya hindi nakatuklas ng anumang space-time tunnel, kundi wala rin siyang nakitang isda. Ang malalim na lawa ay walang isda o mga halamang nabubuhay sa tubig, at ang dahilan nito ay hindi alam. Pagkatapos ay lumangoy siya pabalik sa ibabaw at maingat na pinagmasdan ang kanyang paligid. Dahil ang lugar na ito ay isang lihim na lokasyon ng pamilyang Burger, tiyak na mayroong isang makapangyarihang tagapag-alaga. Kaya naman, ang paghahanap sa tagapag-alaga ay dapat humantong sa paghahanap sa space-time tunnel. Nang medyo naiinis na si Yusuf Zoc, bigla niyang narinig ang nagmamadaling mga yabag na nagmumula sa direksyon ng daan. Agad niyang iniyuko ang ulo at nagtago sa tubig. Bumalik na si Micah Burger, malungkot ang mukha, at nag-iisa siya wala si Jerry Shepherd. Nang marating niya ang dulo ng daan, huminto siya at tumangala sa bangin sa itaas ng lawa. Tunay nga, ang lawa ay nasa paanan ng bundok, napapalibutan ng paanan ng bundok, at mayroong isang patag na bangin na may linya ng mga inscription dito. Gayunpaman, dati dahil sa ambon at dilim, at sa kawalan ng kakayahang gamitin ang divine sense, hindi ito nakita ni Yusuf Zoc. Whoosh! Isang gininto ang liwanag ang sumilay mula sa mga inscription sa bangin, at pagkatapos ay dalawang figure ang lumitaw mula sa may ukit na bangin, isa sa kanila ay si Micah Burger, at ang isa naman ay isang respect level powerhouse. Nakilala ni Yusuf Zoc ang aura ng respect level powerhouse, kaya sigurado siyang isa itong divine emperor. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Micah Burger at tumahol. Huwag mong sisihin si Micah. Malamig na nagsalita ang makapangyarihang respect level, sinasabi ni Miss Vance na hanggat nasa loob si Micah, lalabas siya, at hihilingin sa akin na pumili ng isa o ang isa pa. Ano? Nag-alab ang galit ni Micah Burger, ang lakas ng loob niya. Hindi ako nagmamayabang, siya. Bakit hindi mo siya turuan ng leksyon? Biglang tumawa ng bahagya si The Respect Level. Huminga ng malalim si Micah Burger, saka umiling at sumangot, tatanungin ko siya. Nakatakda na ang kasal na ito, pumayag na siya, bakit hindi na lang ipagpatuloy ng anak ko ang pagsasaka sa bundok Jongnan? Sige, sumunod ka sa akin sa loob. Tumango ang lalaki at mabilis na lumipad papasok sa Cliff of Inscriptions. Sumayaw din si Micah Burger, at kasabay nito, sinabing, maghintay ka rito, nakakadismayang nilalang ka. Pagkatapos magsalita, nawala rin sa paningin ko si Micah Burger. Biglang natuwa si Micah Burger sa pagsaway ng kanyang ama, paano niya ito nadismaya? Hindi ba't masyado lang mapang-abala ang taong may isang braso? Ito ba, posibleng isang pagkakataon? Habang pinapanood si Micah Burger at ang mas mataas na nilalang na umalis, at dahil hindi kasunod si Jerry Shepherd, ang banal na pananaw ay hindi magagamit dito, kaya kahit na may kaguluhan, hindi ito mapapansin at maririnig mula sa labas.
Kaya hanggat kaya niyang supalan si Micah Burger at angkinan ang katawan nito, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa space-time tunnel, makapunta sa bundok Jongnan, at makita si Ember Vance. 100% siyang sigurado na nasa loob si Ember Vance. Pero, si Micah Burger ay nasa antas ng banal na emperador. Kung hindi ko siya mapabagsak sa isang suntok lang, tiyak na ilalantad ko ang sarili ko. At si Micah Burger, bilang ang mahalagang anak ng langit at ang panganay na apo ng pangunahing sangay ng pamilyang Burger, bagamat isang Junior Divine Emperor, ay tiyak na hindi katulad ng ibang mga Junior Divine Emperor. Bagamat taglay ko ang kapangyarihang labanan ang isang banal na emperador, hindi ko pa ito nasusubukan, kaya maaaring hindi pa sigurado kung magtatagumpay ako sa isang suntok, kailangan kong mag-isip ng isang magandang plano, Mabilis na lumipad ang isip ni Yusuf Zok, ang sandaling ito ang pinakamahalaga. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito, ang pagpasok sa space-time tunnel ng bangin na iyon ay malamang na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Gayunpaman, habang mabilis na bumabalik ang kanyang mga iniisip, biglang may narinig siyang boses, at nang marinig ang boses na ito, halos sumabog ang kanyang kaluluwa palabas ng katawan ng ahas. Kung gusto niyang magsaka, hayaan mo siyang manatili. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para maglakbay palabas. Ang boses ay nagmula sa bangin at nang ito ay tumigil, isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, maikli ang buhok, at nawawalang braso ang lumabas. Nang makita ang babaeng may isang braso, nagsimulang manginig ang katawan ni Yusuf Zok, at ang katawan ng makamandag na ahas ay nanginig sa tabi nito. Ang matigas ang ulo at matuwid na si Ember Vance, na kumikilos ng may pagmamahal at nagtataglay ng diwa ng pagiging mapagmataas, ang babaeng pinag-alala niya sa loob ng di mabilang na taon, ang babaeng hinahanap-hanap niya sa loob ng di mabilang na taon. Whoosh! Pagkatapos niyang lumitaw, sinulyapan niya lang si Micah Burger ng malamig, saka inapakan ang kawalan at brutal na sinugod ang foggy space gamit ang isang braso niya, at agad na naglaho papasok. Whoosh! Bigla ring sumulpat si Micah Burger at sumisid sa napunit na espasyo, at pagkatapos ay sumara ang espasyo. Micah, pumasok ka at magsaka. Ang babaeng iyon ay pinaglaruan ng ating mga ninuno para maging matigas ang ulo. Gayunpaman, kapag ikinasal na siya sa pamilya, dapat mo siyang turuan ng leksyon ng maayos. Masyadong magaspang ang personalidad niya, kailangan mo siyang turuan ng pagsunod at wastong pag-uugali. Isa pang antas ng paggalang ang lumitaw din at nagbigay ng payo kay Micah Burger, na malinaw na hindi rin sumasang-ayon kay Ember Vance. Gagawin ko, Emph. Malamig na singgal ni Micah Burger, saka sumubsob sa Cliff of Inscriptions. Ang nanay mo, galit na pagmumura ni Yusuf Zok. Pag-aari niya si Ember Vance, sino ang nang-ahas na turuan siya ng leksyon. Ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw sa mga sandaling iyon dahil ang nilalang na antas ng paggalang ay hindi pa pumapasok sa loob, nakapalibot lamang sa mga karakter na nakaukit sa bangin, mausisa na nakatingin sa lawa at nakatuon ang kanyang tingin sa lokasyon ni Yusuf Zok. Kumalabog ng bahagya ang puso ni Yusuf Zok, tahimik na nagmumura, masigasig naman ang lalaki sa mga detalye, dahil napansin niya ito. Hehe, anong klaseng ahas ba ang nasagasaan natin dito? Biglang natawa ang lalaki, at pagkatapos, sa isang iglap, inabot niya ang kanyang kamay kay Yusuf Zok sa 7 pulgadang haba ng ahas, at iniahon ito mula sa ibabaw ng tubig. Splash! 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 Mabilis na ipinulupot ni Yusuf Zok ang katawan niyang ahas sa braso ng nilalang na respect level, at sa sandaling iyon, ginamit pa ng nilalang ang divine sense para suriin ang katawan ng makamandag na ahas. Agad na natahimik si Yusuf Zok, pigil ang hininga, sa takot na baka matuklasan siya ng lalaki. Mabuti na lang at sandali lang sinuri ng lalaki ang katawan ng ahas bago binawi ang kanyang divine sense, dahil wala naman siyang natuklasan. Ito ang kapangyarihan ng parasitic light sa pinakakakilakilabot nito. Nang tumira ito sa isang bagay, hindi na siya makikilala pa sa mismong bagay na iyon, at hindi na siya mahahalata ng human. Kaya naman, sa sandaling iyon, isa lamang siyang ahas. Kakaiba, napakakakaiba. Hindi ako maglalakas loob na lumubog sa makamandag na lawa na iyon ng matagal, ngunit matagal ka nang nagtatago sa ilalim ng tubig. Gaano ka ba dapat kamandag? Mamaya, kukunin ko ang kamandag mo at gagawa ako ng isang plato ng karne ng ahas,
Hehe, sigurado akong masarap yan. Sus Mariosep, anong gagawin ko? Nang marinig ang mga salita ng respect level being, muntik nang samuka ng dugo si Yusuf Zok, dahil hindi niya alam ang susunod na gagawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1340 ang hanggal na tao ay walang nakakagambalang mga kaisipan, hindi agad pinatay ng kagalang-galang ang makamandag na ahas, kundi kinurot lamang ito sa mahalagang 7 pulgada at nagpatuloy sa paghihintay. Pagkalipas ng mga 10 minuto, biglang lumitaw si Nolan Burger, malungkot pa rin ang mukha, ngunit nag-iisa siya kasama si Amber Vance. Tinapa ni Yusuf Zok ang kanyang mga tainga. Sumulyap si Nolan Burger sa kagalang-galang na lalaki at sa makamandag na ahas na pumulupot sa kanyang braso, pagkatapos ay sinabi, lubos na kawalan ng batas. Ano? Hindi kanya pinakinggan. Humajijek ang kagalang-galang. Kinuha niya ang token ng ating ninuno. Alam mo, ang pagkakita sa tanda ay parang pagkakita sa tao, dapat lumuhad ang isa bilang paggalang. Lumuhad ako sa harap niya, naiinis ako. Galit na sigaw ni Nolan Burger. Walang tatalo, ang babaeng ito ay mapusok at hindi madaling pakisamahan. Baka mahirapan si Micah Burger na kontrolin siya sa hinaharap. Humph, kapag maayos na ang lahat, mas madali nang kontrolin. Kung hindi niya kaya, hayaan mo si Micah Burger na maghanap ng lubid at magbigti. Malamig na sabi ni Nolan Burger. Matagal ko nang gustong malaman, bakit ba siya pinaburan ng husto ng ating ninuno? Tanong ng kagalang-galang. Hindi ko pa lubusang nauunawaan ang tiyak na dahilan, ngunit ang ating ninuno, isang dalubhasa sa batas ng tadhana, ang kanyang mga kilos ay hindi kailanman walang patutunguhan. Saan na siya nagpunta kung ganoon? Sabi niya gusto niyang gumala sa kaharian ng langit. Kumusta naman ang kaligtasan niya? Huwag mo siyang alalahanin, mayroon siyang likas na espiritual na kayamanan na bigay ng ating ninuno, kaya mahirap para sa kanya ang madaling mamatay. Bukod pa riyan, mayroon siyang amulet para sa proteksyon na regalo ng ating ninuno, kaya walang problema. Sige, maaari ka nang bumalik. Pagkatapos magsalita ng kagalang-galang, pumasok siya sa space-time tunnel. Bumantong hininga si Nolan Burger, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Kuwit, sa sandaling ito, si Yusuf Zok ay parehong masaya at nalulumbay. Masaya siya na hindi nagbago si Amber Vance, masaya siya na hindi man lang nagkagusto si Amber Vance sa kanyang kasintahan, ni ayaw pa nga niya itong makilala. At nanlumo dahil siya mismo ay nabihag, at muling nadaanan si Amber Vance, hindi alam kung kailan niya ito muling magkikita. Gayunpaman, sa wakas ay nakita na niya ito ngayon at alam niyang maayos na ang lahat kay Amber Vance, kaya sa hinaharap, kakailanganin na lang niyang magplano ng dahan-dahan, at tiyak na babalik si Amber Vance. Ang prioridad ngayon ay ang makatakas mula sa katawan ng ahas na ito, hindi na ako maaaring manatili pa sa katawan ng ahas na ito, kung hindi ay baka may magluto sa akin sa lalong madaling panahon. Lumingalinga si Yusuf Zok at napagtantong wala siyang makita, ang lugar na ito ay isang space-time tunnel, puno ng nakasisilaw na maliwanag na puting liwanag. Whoosh! Habang iniisip niya kung paano makakatakas mula sa katawan ng ahas nang hindi napapansin ng kagalang-galang, biglang nagbago ang puting liwanag, umabot sa dulo ang space-time tunnel, at pagkatapos ay lumitaw sa pangitain ni Yusuf Zok ang sariwang hangin at ang asol na kalangitan. Napakalaking siksik na banal na enerhiya, at, ito ay kapangyarihang langit, ano ang lugar na ito? Labis na nagulat si Yusuf Zok. Ang banal na espiritual na enerhiya ng espasyong ito ay 100 beses, marahil ay libo-libo hanggang 10,000 beses na mas siksik kaysa sa labas. Hindi, bumibilis ang agos ng oras dito, iba rin ito sa labas. At, nariyan din ang grabidad dito. Sa isang iglap, nakaramdam si Yusuf Zok ng iba't ibang puwersa, ang kakaibang espasyong ito, ang sikreto at mahiwagang lugar ng Burger Clan. Tiyo. 4 na boses ang umalangaw-ngaw, kabilang sina Micah Burger, Adam Burger, Melanie Burger, at Nolan Burger, na pawang nasa paanan ng bundok. At iisa lamang ang bundok dito, napapalibutan ng walang katapusang mabituing kalangitan, ang mga bituin ay napakalapit sa bundok na tila ba maaari mo itong bunutin gamit ang iyong mga kamay. Sige, Nolan, tulungan mo akong kunin ang kamandag ng ahas, tapos balatan at tanggalin ang buto.
Mag-ingat ka na huwag makagat, ang ahas na ito ay lubhang makamandag. Ang taong ito na tinatawag na pangalawang tiyuhin, ay tiyak na si Ryan Berger, ang nakababatang kapatid ng nakatatandang Berger at ang pangalawang anak ni Jordan Berger. Ibinigay niya si Yusuf Zoc kay Nolan Berger at pumalakpak din at tumawa, "Nolan, makinig ka sa akin, makinig kayong lahat. Ito ang pinakasekretong lokasyon ng aming angkan, ang Bundok Jongnan. Ang isa pang pangalan para sa Bundok Jongnan ay makalangit na talampas ng Dao. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang mga natatanging aspeto ng Bundok Jongnan. Ang paanan ng mga burol kung saan tayo matatagpuan ang pinakaligtas na lugar. Dito, mayroon ding banal na espiritual na enerhiya na 10,000 beses na mas malaki kaysa sa labas ng mundo, at isang bilis ng daloy ng oras na 10,000 beses na mas mabilis. Kaya kung magsasanay ka rito sa paanan ng bundok ng 10,000 taon, isang taon pa lang ang lilipas sa labas ng mundo. Medyo mahina ang grabidad sa paanan ng bundok, pero kapag umabot ka ng 100 metro sa bundok, 10,000 beses na mas malakas iyon kaysa sa grabidad, na 10,000 beses na mas malaki kaysa sa grabidad na kumikilos sa iyong mga katawan. Sa 1,000 metro paakyat ng bundok, ang grabidad ay umaabot ng 100,000 beses. Sa 10,000 metro, ang grabidad ay umaabot ng 10,000,000 beses. Sa 30,000 metro, ang grabidad ay umaabot sa 100,000,000 beses, na siyang pinakamataas na grabidad. Sa inyo, marahil si Michael lang ang makakatagal doon ng ilang panahon. Gayunpaman, kung unti-unti kayong uunlad, dapat ninyong lahat layunin na lumipad o gumalaw ng malaya sa 10,000 beses ng grabidad sa hinaharap. At saka, mayroong 2 heavenly pearls sa bundok na bumubuo ng isang spirit at star gathering formation. Kung lilinangin mo ito sa loob, mas direkta mong mauunawaan ang makalangit na Dao. Sabihin mo na lang, sino mang umalis dito sa hinaharap ay nakatadhana na maging isang taong iginagalang, dahil ang kaliwanagan dito ay tunay na kakaiba. Kayong lahat ay maglilinang dito sa loob ng 1,000 taon, at pagkatapos ng 1,000 taon, anuman ang antas ng inyong paglinang, kailangan ninyong bumaba at umalis sa bundok. Pangalawang tiyuhin, natanggalan na ng balat ang ahas. Sa puntong ito, si Nolan Berger, na may pinakamahinang antas ng cultivation, ay lumingon at magalang na iniabot ang inihandang karne ng ahas. "May kaldero dyan sa banda roon, lutuin mo, titignan ko kung gaano kagaling magluto." Natatawang sabi ni Ryan. "Oo." Tumanggo si Nolan Berger, dinala ang karne ng ahas sa isang pansamantalang lugar ng pagluluto na hindi kalayuan. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, isang kinang ang kumislap. Si Yusuf Zoc, nang sandaling binabalatan ni Nolan Berger ang ahas, ay sinapian ang katawan ni Nolan Berger, na sadyang nagkataon lamang, dahil kung binalatan siya ni Ryan, malamang na nabunyag na ang kanyang pagkatao. Sa halip, si Nolan Berger ang may pinakamahinang antas ng cultivation, kaya tahimik at walang putol na naangkin siya ni Yusuf kasama ang dugo ng ahas at sa balat ni Nolan. Ngayon ay patay na si Nolan Berger, dahil sa sandali ng pagsapi, ang kaluluwa ni Nolan Berger ay nilipol ni Yusuf Zoc, na siyang tuluyang sumapi sa katawan ni Nolan Berger. Pangalawang tiyuhin, gusto ko nang magsimulang mag-cultivate ngayon. Biglang nagsalita si Micah Berger sa pagkakataong ito. "Ano? Tinamaan ka ba ng babaeng may isang braso lang na iyon?" "Hindi naman talaga, siguradong susundin niya ang 3 pagsunod at 4 na biltod sa hinaharap." Matapang na sabi ni Micah Berger. "Hahaha, ang galing magkaroon ng ganitong espiritu. Sige na nga, mag-ingat ka." Tumawa ng malakas si Ryan at saka ikinumpas ang kamay niya para ipahiwatig na maaari na silang umalis. Pangalawang tiyuhin, sino pa ang nasa bundok? Nasa bundok sina Micah Berger at Adam Berger, ngunit naiwan si Melanie Berger, at ipinagpatuloy ni Nolan Berger ang pagluluto ng karne ng ahas. Sa bundok, bueno, may ilang mga batang walang muwang, ngunit ilan sa mga batang walang muwang na ito ay natauhan na rin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong naintindihan yan. Blankong sabi ni Melanie Berger. Bumantong hininga si Ryan Berger, sa aming angkan, iyong mga ipinanganak na pipi o manhid nitong mga nakaraang taon, karamihan sa kanila ay nasa bundok. Total, sila ang kumakatawan sa pinakadalisay na lahi ng pamilyang Berger. Kaya naman,
Nag-usap ang lolo mo at ang mga nakatatanda ng angkan at nagpasya silang ipadala sila rito, umaasang mauunawaan nila ang makalangit na daw at sa gayon ay maliliwanagan. Puno ba ng mga hanggal ang bundok? Hindi nakakapagtaka, akala ko nabawasan ng malaki ang mga hanggal sa angkan, akala ko namatay na sila, pero nandito pala silang lahat ipinadala. Huwag mo silang maliitin. Seryosong sabi ni Ryan Berger, ang mga hanggal at payak ang pag-iisip ay may pusong malaya sa mga pang-abala, kaya mas mabilis nilang mauunawaan ang makalangit na daw at mas perpektong makakahanay dito. Ilang bata sa bundok ang nalampasan na ang kakayahan ni Micah, maging ang kanilang pag-unawa sa Heavenly daw ay nalampasan na ang kay Micah, 3 bata ang kamakailan lamang iniluklok bilang mga emperador. Nagulat si Melanie Berger, at maging si Yusuf Zoc, na nagluluto ng karne ng ahas sa gilid, ay natigilan, dahil ang mga hanggal at walang muwang ay mabilis na nakakaintindi sa langit na daw at perpektong nakakahanay dito.